Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1121. Isang batong tablet. Sa totoo lang, ang isang sinaunang kaganapan ng ilang uri ay ipininta dito. Kahit na matapos ang pag-aaral ng batong tablet ng medyo matagal, gayunpaman, nasabi lamang ni Zion na may kinalaman ito sa isang tanawin ng libing. Hindi niya maintindihan ang mga salitang nasa mesa man lang, at makalipas ang maraming taon, huli na siyang nawala ng interes dito. Bilang isang resulta, ang tablet ay itinatago bilang isang sinaunang piraso ng sining sa loob ng aking pribadong silid. Paliwanag ni Master Ghost. Isa pang mural. Tuwing naririnig ni Gerald ang tungkol sa mga mural ngayon, palagi nitong iniuudyok sa kanyang isipan na alalahanin ang nakita niya sa loob ng sinaunang libingan. Tulad ng aasahan, ang mga sinaunang mural ay karaniwang puno ng mga makasaysayang kwento na sumasalamin sa mga tao ng mga kakayahan sa lipunan, pampulitika, pang-ekonomiya, panitikan, pansining, at teknolohikal na kakayahan. Ang mga nasabing mural ay maaaring magtapos sa pagiging ibang-iba ayon sa mga paniniwala, kaugalian ng mga artista, at pati na rin ang kanilang mga konseptong pang-estetika. Ang mga mural na ito na karaniwang iginuhit hanggat mga ilog ay tinitingnan ng lubos dahil sa lahat ng malinaw at nagbibigay kaalaman ng mga sinaunang tagpo na naisip ng mga tao noon na isinasaalang-alang ang kanilang mga inapo. Ang katotohanan ang kanilang taos-pusong mga kwento ay sinabi sa ibang paraan na nagsisilbi lamang upang gawing mas mahalaga ang mga mural. Nakita na ni Gerald kung gaano detalyado ang mga mural na ito na makakabalik kapag siya ay nasa sinaunang libingan ng pangkalahatang Diyos. Malinaw pa niyang naaalala ang lahat ng mga guhit sa libingan na naglalarawan sa mga bagay mula sa araw na natagpuan ng mga tao ang pangkalahatang Diyos hanggang sa araw na siya ay inilibing. Sa pagsasalita nito, tinanong ko kalaunan ang isa sa aking mga dating kaibigan na lumapit at tingnan ang tablet. Sa sinabi niya, ang pamamaraang paglibing na nakalarawan dito ay isang uri ng libing sa karagatan. Dagdag ni Ghost. Ocean burial. Nang marinig iyon, nagkaroon ng pakiramdam si Gerald na maaari itong may ugnay sa hari ng libingan ng karagatan. Dahil dito, idinagdag niya, maaari ba akong tumingin dito? Kung napukaw nito ang iyong interes sa lahat ng paraan. Sagot ni Master Ghost habang sumenyas ito para sundan siya ni Gerald. Kasunod nito, dinala ni Master Ghost si Gerald sa isang maliit na burol na matatagpuan sa likod ng simbahan. Dito, inilagay ang tila isang pribadong silid kung saan karaniwang nagmumuni-muni si Master Ghost. Ang mismong pribadong silid ay may taas na halos 5 metro at 3 metro ang lapad. Ang mga dingding nito ay gawa sa marmol at ang silid ay madilim at walang laman na ipon para sa isang mesa sa gitna na may ilaw na walang ilaw na langis dito, ang nag-iisang mapagkukunan ng ilaw sa loob ng pribadong silid. Gayunpaman sa masusing pagsisiyasat, 6 na mossy at may hitsura ng mga batong tablet ay maaaring makita na nakaayos ng maayos sa loob ng silid din. Tiyak na ang mga mural na pinag-uusapan ni Master Ghost. Ang paggangat ng ilawan na inalok sa kanya ng master sa sandaling tumayo si Gerald sa harap ng mga mural, agad niyang sinimulang siyasatin ang mga ito. Hindi nagtagal bago niya napansin na ang mga salitang ginamit sa mga tablet na ito ay pareho sa nakita niya noong sinaunang libingan. Pinagsama ang dalawa at napagpasyahan niya na ang mga mural na ito ay kasing edad ng libingan mismo. Matapos tumingin sandali sa unang mural, biglang nag-freeze si Gerald. Nakakagulat, ang isa sa mga eksena sa tablet ay tila detalyado kung ano ang tila ang babaeng nasa burol ni puti. Hindi nais na makaligtaan ang anumang mga pangunahing detalye, pinananatiling nakabukas ang mga mata ni Gerald habang patuloy na sinusubukang i-decipher ang tablet. Mula sa kung ano ang naiintindihan niya, ang kwento na sinusubukang sabihin ng mural ay nagsimula sa pamamagitan ng pagpapakita na ang Hollymark City ay dating isang maliit na nayon ng pangingisda na tinitirhan ng mga liblib na mangingisda. Sa pagbabasa, ipinakita na ang isang pangkat ng mga tao na pinangunahan ng isang matandang lalaki na nakasuot ng mahabang balabal, isang araw ay lumitaw sa nayon habang bitbit ang isang malaking kabaong. Pamilyar na pamilyar ngayon si Gerald sa nakasuot na matanda. Ang matandang lalaking iyon ay walang alinlangang ang parehong matandang pulubi na una niyang nakita sa mga mural ng sinaunang libingan. To think na makikita siya ni Gerald kahit dito. Inalog of the thought of Gerald pagkatapos ay nagpatuloy sa pagbabasa sa. Batay sa kanyang nakikita, nahulaan ni Gerald na ang matandang pulubi ay dinala ang babaeng nasa kabaong ng puti hanggang dito matapos na paalamin siya at ang pangkalahatang Diyos. Sa puntong ito, ganap na natitiyak ni Gerald na ang nasa kabaong ay ang babaeng nakaputi. Kaya tama ang kutob niya. Tunay na dinala siya rito.
Bumabalik sa kwento ng mga mangingisda, nang bumalik sila pagkatapos ng pangingisda sa araw na iyon, nagulat sila nang makita ang matandang lalaki at ang kanyang mga tauhan na may bitbit na kabaong. Nang ang patriarka ng baryo ay sumulong upang tanungin kung sino ang nasa kabaong, sinabi sa kanila ng matandang pulubi na naglalaman ito ng katawan ng isang diyosa na nahulog mula sa kalangitan. Narinig iyon, agad na yumuko ang mga taga-baryo sa kabaong. Kasunod nito, tila tinanong ng patriarka kung bakit siya lumipat dito. Nakita ang pulubi na iniabot ang patriarka ng kaunting ginto, naramdaman ni Gerald na ligtas na ipalagay na ang pulubi ay simpleng sumagot na ililibing siya rito. Iminungkahi ng susunod na imahe na sinabi din sa patriarka na kunin ang kanyang mga tauhan na magtayo ng isang libingan sa ilalim ng tubig sa kalapit na karagatan. Dahil sa katotohanang naglalaman ang kabaong ng isang diyosa at binigyan sila ng maraming ginto, sumunod lamang ang patriarka. Ang bawat isa sa nayon ay kasangkot sa pagtatayo ng libingan at lahat sa kanila ay tila pare-pareho ang determinasyong matapos ang trabaho. Sa loob ng maikling panahon, nagawa ng patriarka na magtipon ng halos 8,000 mga tao, kapwa bata at matanda, upang magliyag sa dagat at magsimulang magtayo ng isang libingan para sa diyosa. Nakakagulat, ang istruktura ay hindi tinawag na hari ng palasyo ng karagatan. Sa halip, pinangalanan itong palasyo ng diyosa. Sa ilalim ng utos ng matandang pulubi, ang palasyo ay nakumpleto sa loob ng kalahating taon. Sa mural, ang lahat na kasangkot ay lumitaw na humanga sa kanilang engranding proyekto sa ilalim ng tubig. Sa lalong madaling panahon, ang ginang na may libingang puti ay magaganap. Kabanata 11:22. Paglingon sa ikalawang mural, nakita ni Gerald na ito ay tungkol sa ginang sa libingang puti. Sa araw mismo ng kanyang paglilibing, isang bagyo ang tila naroroon. Kasama ng matandang lalaki, binibilang ni Gerald, medyo madali, 37 tao sa susunod na imahe, na may 9 na tao na nakatayo sa bawat isa sa 4 na hilera na iginuhit. Sa patuloy pa ring pagkidlat ng bagyo, ang mga tao sa pangkat na ito ay tila ang tanging napili upang umalis sa palasyo ng diyosa. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay doon, lumitaw sila sa isang isla upang makapagpahinga sandali. Gayunpaman, may isang bagay na naganap kaagad pagkatapos na makita sa pangatlong mural. Ang mga nasa isla ay sinalubong ng paningin ng isang higanteng barko. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita rin ni Gerald ang barkong ito. Ito ay eksaktong katulad sa nakita niya sa libingan bago ito. Nang makita ang kakaibang hugis na napakalaking barko na paikot sa ibabaw ng isla, ang 36 na tao na dinala ng pulubi ay agad na lumuhod sa takot at nagsimulang sambahin ito. Mula sa maaaring ipalagay ni Gerald, lahat sila ay nasa impresyon na may ilang Diyos na bumababa. Kasunod nito, nanlaki ang mga mata ni Gerald nang makita ang isang lalaking nakasuot ng itim na robe na nakasuot din ng kakaibang maskara, bumaba sa higanteng barko bago ituro ang kabaong ng diyosa. Ang paningin ng lalaki na nag-iisa ay sapat na upang makaramdam ng labis na pagkabalisa kay Gerald. Pagkatapos ng lahat, siya ay nakadamit eksakto tulad ng mga lalaking nakita ni Lyra sa larawan ng araw. Ito ba ay nagpapahiwatig na papatayin siya ng mga mula sa Sun League sa malapit na hinaharap? Nakasimangot sa sarili pagkatapos ay nagpatuloy sa pagbabasa. Malapit na matapos ang pangatlong mural, nakita ni Gerald ang matandang pulubi na tumatalon sa higanteng barko bago ito lakad. Tulad ng para sa iba pa, lumilitaw na sinusubukan nilang bitbit ang kabaong. Ang pagpunta sa ika-4 na mural, nagsimula ito sa pamamagitan ng pagpapakita sa matandang pulubi na nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay kasama ang kanyang pangkat na mga kalalakihan. Tila, ang nangyari sa higanteng barko ay buong nilaktawan. Si Other pa rin ang katotohanan sa halip na 36 na tao tulad ng dati, 27 na tira lamang. Saan nawala ang 9 na tao? Gayunpaman, walang oras si Gerald upang pag-isipan iyon dahil sa kung paano hindi totoo ang susunod na hanay ng mga imahe. Sa sandaling makalapit na sila sa palasyo ng diyosa, lahat sila ay agad na sinalubong sa paningin ng isang nasugatang dragon na lumilibot sa dagat. Iyon mismo ay hindi magiging isang problema kung ang dragon ay hindi ginagawa ito sa tuktok ng istruktura. Ang susunod na imahen ay ipinakita ang matandang lalaki na pinapawi ang dragon ng matinding paghihirap nito sa pamamagitan ng pagdurog sa bungo nito, kaya tinatapos ang buhay nito. Gayunpaman, sa sandaling ginawa niya ito, tila lumala lang ang kulog. Bilang isang resulta, ang bangka ay tila handa ng tumaob at nakikita ni Gerald ang lahat ng natitirang mga lalaki na nakaluhod sa takot. Sa panglimang mural, makikita ang kabaong ng diyosa na ibinaba kasama ang patay na nakatawan ng dragon. Pareho silang inilibing ng magkasama. Mula sa nakababaliw na detalye ng inilagay sa pagguhit ng nakalubog na istruktura, naramdaman ni Gerald na tunay na mukhang isang palasyo sa ilalim ng dagat na akma para sa mga dragon. Anuman, lahat ng mga ito ay tila na manatiling lubog sa sobrang haba dahil sa isang bagay na inabot sa kanila ng matandang pulubi bago sila lumusong sa alon.
Ang kaalaman ng matandang pulubi ay tunay na may malaking papel sa lahat ng ito, sa wakas ay lumilipat sa pang-anim na mural, natagpuan ni Gerald ang sarili na nakataas ang isang kilay. Ang pinakaunang imahe ay ipinakita ang mga tao na bumalik sa deck ng barko. Gayunpaman, nagdala sila ng isa pang kabaong na ganap na gawa sa baso. Dahil hindi masyadong malaki ang kabaong, simpleng ipinalagay ni Gerald na ang taong nasa loob ay isang bata. Anuman, habang ang lahat ay tila maging maingat habang dinadala ang kabaong, ang isa sa mga kalalakihan ay tila napunta sa pagdulas, Ipinakita lamang ng huling imahe ang kabaong na nabaligtad. Gayunpaman, iyon lang iyon. Ang huling mural ay natapos doon. Hulaan na ang mga mural ay iginuhit ng isa sa 36 na tao na napili upang sumakay sa bangka, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng bahagyang pagkabalisa at naiinis sa katotohanang hindi niya natapos na basahin ang buong kwento. Saan napunta ang maliit na kabaong baso? Kabanata 11:23. Ngayong natapos na niyang basahin ang mga mural, ipinaliwanag niya ang lahat ng natutunan lamang niya kay Master Ghost. Nakita ko. Nagtataka ako, G. Crawford, kung mahahanap mo ang supernatural na higanteng barko sa mga mural na kainahinala din pagkatapos ng lahat, sa siyentipikong pagsasalita, walang paraan tulad ng isang napakalaking, lumulutang na sasakyan na tulad nito na maaaring mayroon noon. Kahit na ang aking Panginoon ay nagsabi na ang barko ay isang bagay na wala sa mundong ito noong una niya itong nakita 40 taon na ang nakalilipas, sabi ni Master Ghost. Oo. Habang hindi ito ang aking kauna-unahang pagkakataon na makita ito, pabalik noong una kong ginawa, ako ay labis na nag-aalangan sa sandaling nakita ko ito. Ngayon, gayunpaman, mayroon akong dahilan upang maniwala na ang mga mural ay maaaring maging katibayan na ang ating planeta ay sa isang pagkakataon, ay pinangungunahan ng ilang advanced na sibilisasyon sa tabi ng dragon na nasugatan sa ilalim ng dagat. Sagot ni Gerald. Lumilitaw na naniniwala ka sa mga mural na ito, G. Crawford. Alam mo kapwa ang aking Panginoon at ako ay nalitaw ng dragon at ng higanteng bumababang barko mula sa kalangitan para sa pinakamahabang oras. Pagkatapos ng lahat, imposible lamang na magkaroon sila. Habang pareho naming nabuod ito bilang imahinasyon ng mga sinaunang tao, si Zion, sa kabilang banda, ay tunay na naniniwala na ang mga pangyayaring inilabas sa mga tablet ay talagang naganap. Sabi ni Master Ghost nang lumingon siya upang tingnan ang mga mural. Itinuturo ang mural kung saan nagbigay ang matandang pulubi ng isang bagay sa kanyang mga tauhan bago sila bumaba sa tubig, idinagdag pa ni Master Ghost, pagkatapos ng lahat, kung titingnan mo rito, malinaw na inaabot ng matandang lalaki ang kanyang mga kalalakihan na mga bato sa pagtanggal ng tubig bago sila lumubog sa ibaba ang mga alon. Dahil may isang lohikal na paliwanag kung paano sila nanatili sa ilalim ng tubig ng mahabang panahon, tumanggi akong maniwala na ang iba pang mga insidente ay hindi maipaliwanag din sa lohika. Mga batong nagtatanggal ng tubig. Tanong ni Gerald. Sa totoo lang, mula sa sinabi sa akin ng aking Panginoon, ang mga bato na nagtataboy ng tubig ay likas na makalangit at sila ay nasa libo-libong taon na. Tulad ng iminungkahi ng kanilang pangalan, maitaboy nila ang tubig at sa sandaling ang isang tao ay maglagay ng isa sa kanilang bibig, makakaya nila ang napakalakas na presyon ng karagatan. Bale, ang pagiging malalim sa karagatan ay hindi isang bagay na magagawa ng ordinaryong tao. Paliwanag ni Master Ghost. Narinig iyon, inisip ito saglit ni Gerald. Matapos pag-aralan ang mapa na dati niyang nakuha mula sa pamilyang Minshall, napagtanto niya kung gaano talaga kalalim sa ilalim ng tubig ang hari ng palasyo ng karagatan. Habang natitiyak niya na ang kanyang katawan ay sapat na ngayon upang matiis ang presyon ng karagatan ng hindi nasaktan o naapektuhan ang kanyang liksi, hindi masabi ang pareho tungkol sa mga regular na tao. Dahil ang hari ng palasyo ng karagatan ay napakalaki, alam niya na imposible para sa kanya na kumilos ng mag-isa. Dahil dito, sinabi niya sa kanyang pamilya na magpadala ng ilang mga kalalakihan matapos maghanda sila ng mga espesyal na kagamitan para sa kanila na makakatulong maitaboy ang napakalakas na presyon sa ilalim ng dagat. Kapag nagayos na sila, tiyak na makakatulong sila sa kanyang pagsisiyasat. Dahil din sa oras na kinakailangan upang ihanda ang nasabing kagamitan na wala pa ang mga lalaki. Gayunpaman, ngayon na nalaman niya ang tungkol sa pagkakaroon ng mga bato na nagtutulak ng tubig, walang dahilan para sa kanya na huwag gamitin ang mga ito sa halip. Ginawa nila pagkatapos ng lahat, ang tunog ay higit na nakahihigit kaysa sa anumang kagamitan sa pagdiving na naisip niya. Master Ghost, mangyayari bang malaman mo kung saan ko makukuha ang aking mga kamay sa mga bato sa tubig na Nekoteboy? Tanong ni Gerald. Sa gayon, likas na makalangit ito kaya't mahirap makarating dito. Gayunpaman, maaari mong subukang tanungin ang mga Minshall para sa karagdagang impormasyon tungkol dito. Kung sa bagay, ginamit ng mga ninuno ng kanilang pamilya ang mga batong iyon upang magnakaw ng mga kayamanan sa ilalim ng tubig. Kung may nakakaalam kung saan hanapin ang mga ito, dapat ito ang mga ito.
Dahil pag-aari na ngayon ni Gerald ang kanilang buong pamilya, hindi talaga iyon magiging problema sa kanya. Nakikita ko. Salamat, Panginoon. Bibisitahin kita ulit kapag natapos ko ang kailangan kong gawin sa hari ng palasyo ng karagatan. Sagot ni Gerald habang nakayuko papunta kay Master Ghost bago umalis. Pinapanood ang paglabas ng figure ni Gerald, hindi mapigilan ni Master Ghost na makaramdam ng kaunting galaw. Iniwan mo ang legacy na 40 taon na ang nakakaraan, Master, sa kabila ng pagpapatuloy kong pagsasagawa ng pananaliksik sa 40 taon na darating, wala pa rin akong nakuhang makuha mula rito. Tuldok-tuldok. Ibig bang sabihin ay totoo ang sinabi mo, Master? Nasa malapit na hinaharap, malalaking pagbabago ang magaganap at sakuna ay darating sa buong sangkatauhan. Gayunpaman, naalala ko rin ang sinasabi mo na ang isang binata ay magpapakita sa kanyang sarili at susubukan ang kanyang makakaya upang maiwasan ang mga nasabing kalamidad na mangyari. Tuldok-tuldok. Sa palagay ko ang hinihintay namin sa lahat ng oras na ito ay talagang si G. Crawford. Ungol ni Master Ghost sa kanyang sarili, magkahalong damdaming namumuo sa loob niya. Maya-maya pa hinawakan ni Gerald ang leeg ng matandang pamilya ng Minshall sa mansyon ng pamilya Minshall. Bagaman ang Minitsols ay mapanlin lang, sa sandaling angat ng mga paa ng matandang lalaki sa lupa, hindi nagtagal ay sumuko siya at sinabi kay Gerald ang katotohanan na alam niya kung nasaan ang isang bato na nagtutulak ng tubig. Maaari itong matagpuan sa loob ng minahan ng ninuno ng pamilya Minshall. Sa totoo lang, mas mahalaga ito kumpara sa mapa na humantong sa hari ng palasyo ng karagatan. Kabanata 11:24. Kahit na kung iyon ang kaso, gayunpaman, ang lahat ng kanilang pag-aari ay pagmamay-ari ni Gerald ngayon. Mas mabuti pang pirmahan mo ang kontrata kapag nakuha ko na ang bato, nakuha mo na iyan. Sinabi ni Gerald habang itinapon niya si Zelda sa lupa bago ang lahat ng iba pang mga Minitsols. Pag-alis, ang matandang Panginoon ay agad na lumuha habang sumisigaw, iyon. Ang B***** na iyon. Tandang padamdam. Paano ba naglakas loob na ilayo niya ang lahat sa atin? Talagang hindi niya alam kung paano siya nabubuhay pagkatapos ng mga kaganapan kahapon. Kung iisipin na mayroon silang isang masaya at kamanghamanghang buhay. Tuldok-tuldok. Ngayon, gayunpaman, nawala ang lahat at ang patuloy na pagbibiro ni Gerald ay nagpalolo lamang nito. Kung ang kanyang walang muwang na apo lamang ay hindi pinukaw ang lalaking iyon, magiging maayos ang lahat. Sino ang mag-aakalang ang taong ito ay magiging hindi makatuwiran? Siya ay isang mas malaking magnanakaw kaysa sa lahat ng mga Minitsols na pinagsama. Paimpel niyang ninakaw ang lahat ng nakita niya. Sa loob ng maraming taon ngayon, ang Minitsols ay isang kilalang at halos marangal na tulad ng pamilya sa loob ng lungsod ng Hollymark. Hindi pa nila naramdaman na ito ay mababa bago sa buong oras nila dito. Ang bato na nagtatanggal ng tubig ang huling kayamanan ng aming pamilya, Lolo. Kahit na ang ating mga ninuno ay nagsabi na maaari tayong mabuhay ng walang pera at lakas, tiyak na gumuho tayo para sa kabutihan kapag nawala sa atin ang bato. Sa katunayan, mawawala ang lahat kung makakabitin siya sa bato. Ang lahat ng mga nakababatang henerasyon ng pamilyang Minshall ay kasalukuyang sumisigaw ng kanilang saloobin habang nagtitipon sa paligid ng Zelda. Siyempre, ang sinabi nilang lahat ay walang alinlangan na totoo. Hanggat mayroon pa silang bato na nagtutulak ng tubig, kung gayon ang kanilang pamilya ay tiyak na magkakaroon pa rin ng pagkakataong umunlad muli kahit na tinanggal ni Gerald ang lahat. Marahil ay hindi dapat mamatay si Zelda sa lalong madaling panahon kung ganon ang nangyari. Gayunpaman, sa sandaling muli, binago ni Gerald ang kanilang kapalaran. Sa pag-iisip tungkol dito, biglang naging mabangis ang ekspresyon ni Zelda habang ngumiti siya bago sinabi, ano ang pinag-aalala mong lahat? Sa palagay mo ba magiging madali para sa kanya na makuha ang bato na nagtatanggal ng tubig? Medyo totoo lang, masisiyahan ako kung ginawa niya itong mga minahan ng ninuno. Ngayon ay tunay na magiging isang pagpapala mula sa aming mga ninuno. Ano? Bakit mo sasabihin iyon, Lolo? Tanong ni Zoe. Ikaw ang naging pinakamatalino sa lahat ng ito, Zoe. Paano ka magiging idiot ngayon? Nakalimutan mo na ba na mayroon pa tayong trump card sa ating mga kamay? Isang card ng trempeta. Tinanong ang iba pang mga Minitsols habang ang kanilang mga mukha ay naiilawan. Pinag-uusapan ko ang libu-libong taong lason, syempre. Sagot ni Zelda habang ningkit ang ngipin. Nang marinig iyon, ang lahat ng mga Minitsols ay agad na nagsimulang makipagpalitan ng mga sulyap sa kanilang sorpresa. Ang libu-libong taong lason ay isa sa pinakalumang kayamanan ng pamilya Minshall. Habang ang marami sa mga apo ng pamilya ay naisip lamang na ito ay isang alamat, narinig na binanggit ng kanilang lolo ay napagtanto nila na ang lason ay totoo. Kung ang mga alingaw-ngaw ay totoo, sinabi na kahit isang pag-amoy ng lason ay sapat na upang magdulot ng panloob ng mga organo ng tao, hindi alintana kung gaano kalakas ang tao.
Bagaman totoo na wala sa atin dito ang malapit sa karapat-dapat na kalaban sa kanya, nais kong makita kung gaano siya kakayanin laban sa libu-libong taong lason. Hahaha, idineklarang Zelda sa isang mabangis na pamamaraan. Nakatayo, saka siya sumigaw, Isaac. Zoe, kasalukuyan. Sabay na sigaw nilang dalawa. Naaalala mo kung ano ang pinayuhan sa atin ni Master Ghost noon. Sinabi niya sa amin na ang isang pamilya na walang moralidad tulad ng sa amin ay laging masasama sa huli. Sinabi din niya sa amin noon na haharapin namin ang isang napakalaking problema sa taong ito na gastos sa amin ng aming buong pamilya. Ngayon na nangyari ang lahat ng ito, nais kong pareho kayong magtungo sa kanya at hilingin sa kanya na basahin muli ang kapalaran ng aming pamilya. Mas partikular, tanungin ng Master Ghost kung ang aming pamilya ay makakakuha ng matagumpay sa problemang ito, at kung gagawin namin ito, tanungin kung kailan namin makakakuha muli ng aming kaluwalhatian. Utos ni Zelda. Kasunod nito, nakuha ng matandang Panginoon ang lahat ng iba pang mga pinuno ng pamilya Minshall na magtipon sa silid ng pagpupulong na matatagpuan sa kanilang likuran. Magkakaroon sila ng isang kagyat na pagpupulong. Kabanata 11:25. Tulad ng lahat ng ito ay nangyayari, si Master Ghost mismo ay nakatingin sa 6 na tabletang bato na patuloy na pinag-iisipan ang interpretasyon ni Gerald sa mga mural. May isang bagay na hindi maganda ang pakiramdam. Tuldok-tuldok. Makalipas ang ilang segundo, isang estudyante niya ang tumakbo bago sabihin, Master. Mayroong isang batang babae sa labas na sumusubok na pumasok sa simbahan. Patuloy niyang sinasabi na nais niyang bigyan mo siya ng pagbabasa sa kanyang buhay. Bagaman marami sa atin ang nagtangkang pigilan siya, patuloy lamang siyang nakikipaglaban. Hindi kami naninindigan ng isang pagkakataon laban sa kanya. Kahit na mas masahol pa ay ang katotohanan na sinabi niyang susunugan niya ang gusali kung tatanggihan mo pa rin siyang makita. Nakasimangot pagkatapos ay kumaway si Master Ghost bago sumagot, haharapin ko ito. Sabihin mo sa kanya na hintayin ako sa harap ng silid. Pinapanood ang pagtakbo ng kanyang estudyante pagkatapos ay umiling ang ghost bago, sa halip ay hindi nais na magtungo sa batang babae. Sinabi sa iyo ni Master na maghintay ka rito para sa kanya. Siya ay darating sa isang sandali. Daing ng tinig ng kanyang naunang mag-aaral habang papasok sa harapan ng silid si Master Ghost. Pagpasok agad siyang sinalubong sa paningin ng isang labis na magandang batang babae na tinatapakan ang kanyang estudyante, na ngayon ay nakahiga sa sahig, matindi ang pasa na may isang solong paa. Pakawalan mo siya agad, binibini. In-order agad si Ghost. Hey! Kaya't sa wakas ay napagpasyahan mong ipakita ang iyong sarili, matandang Panginoon. Pang-iinis ng dalaga. Hindi na kailangang saktan ang aking mga mag-aaral, binibini. Maaari lamang nating pag-usapan ang mga bagay. Sagot ni Ghost habang umiling siya sa pagbitiw sa tungkulin. Itigil mo na ang kalokohan mo. Nagpunta ako dito upang kailangan ko ng tulong. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Sigaw ng dalaga habang tinatakpan ang kanyang tiyan ng braso tila sa sobrang sakit. Mangyaring magkaroon ng upuan bago ka magpatuloy sa pagsasalita. Halatang nasasaktan ka. Sagot ni Master Ghost habang sinusuportahan niya ang kaakit-akit ngunit mapuusok na batang babae. Guro. Pinugbog din niya ang ilan sa mga peregrino sa labas. Sigaw ng isa pa niyang estudyante habang tumatakbo papasok ng silid. Humihingal pagkatapos ay sumagot si Ghost sa isang nabigong tono, tulungan mo sila at dalhin sila sa ospital. Sa pagtingin sa susunod na batang babae pagkatapos ay idinagdag niya, tungkol sa iyo, binibining, bakit mo rin ba inaatake ang mga peregrino? Pumunta ka lang dito para sa akin, hindi. Kasalanan nila ang pagtingin sa mga lugar na hindi nila dapat. Hindi ko pa nailabas ang kanilang mga mata. Pang-iinis na sagot ng dalaga. Dahil ang mga peregrino siya ay sumalakay, ay patuloy na nakatingin at kahit na ginugulo siya patungo sa itaas, naramdaman niya na nararapat lamang na turuan niya sila ng isang aralin. Maswerte sila na sila lang ang nagpatalsik sa kanila sa halip na buhayin sila. Bumubuntong hininga, sinabi ni Ghost, kung gayon, ano ang eksaktong nais mong itanong? Naghahanap ako ng isang tao. Tuldok-tuldok. Isang patay, upang maging eksakto. Kailangan kita upang suriin kung matagumpay kung matagpuan ang taong iyon. Hindi nais na makitungo sa kanya ng higit pa kaysa sa kailangan niya, tumango lang si Ghost bago simulan ang proseso ng pagbabasa. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Gayunpaman, maaari kong malaman kung ano ang iyong pangalan. Si Yumi Gunter. Sagot ng dalaga. Napakahusay, Miss Gunter. Mangyaring ilagay ang iyong mga kamay sa alinman sa 2 sa 9 na ulo ng dragon. Iniutos kay Master Ghost habang ang instrumentong tanso na may 9 na ulo ng dragon ay tumaas mula sa sahig. Ang paggawa ng sinabi sa kanya, ang mga ulo ay nagsimula ng magluwa ng mga barya. Habang ginugugol ni Ghost ang kanyang oras ng maingat na basahin ang hula niya, si Yumi mismo ang lumakad sa front hall.
Bigla, isang kakaiba ang hitsura, malinis na kristal na bato na kuminang sa isang fluorescent green na nakakuha ng atensyon ni Yumi. Kabanata 1126. Ang bato mismo ay nakatayo sa halos kalahating metro ang taas at hindi mapigilan ni Yumi na pakiramdam na ang bato ay hindi pangkaraniwan. Paimpel itong nagbigay ng aura ng intimacy nang tingnan ito ng isa. Hindi matulungan ang sarili, natagpuan ni Yumi ang kanyang sarili ng marahan at maingat na hinahaplos ang bato. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos niya itong hawakan, biglang nagliwanag ang bato, binabalot si Yumi sa isang maliwanag na ilaw na nagniningning sa lahat ng mga kulay ng bahaghari. Pagkuha ng ilang hakbang pabalik, kaagad na pinrotektahan ni Yumi ang kanyang mga mata ng isang kamay habang ang maliwanag na ilaw ay pansamantalang binubulag siya. Makalipas ang ilang sandali, ang mga makukulay na ilaw ay tuluyang nagsimulang lumabo muli, at kalaunan, ang bato ay bumalik sa paunang malabong ningning nito. Gayunpaman, ang ilang mga komplikadong hitsura ng mga linya ay tila nabuo din sa bato. Ayos ka lang ba, Miss Gunter? Tanong ni Master Ghost habang siya ay lumalakad na may isang malaswang ngiti sa kanyang mukha, kumpleto na ang kanyang pagbabasa ng paghula. Panipi tuldok. Mabuti na ako. Sa pagsasalita ng aling, anong uri ng basag na bato ito din? Bakit bigla itong magliwanag ng mag-isa? Tanong ni Yumi habang namumula, pakiramdam na napahiya lang niya ang sarili niya kanina. Hahaha. Iyon, Miss Gunter, ay isang bato ng kasal. Ginagamit ito upang matukoy ang kapalaran ng isang tao pagdating sa pag-aasawa. Naantig mo ito kanina na pinaga niya ito. Ang mga linya sa bato ay kumakatawan sa iyong kasal, alam mo? Paliwanag ni Ghost. Kasal. Sagot ni Yumi habang ang mukha niya ay namumula tulad ng isang kamatis. Isang batang babae na may pagkatao at karakter ni Yumi ang likas na napaawat sa ideya ng pag-ibig at pagmamahalan. Sa katunayan, naiinis siya sa ideya ng pagmamahal sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan mula pa noong bata siya. Ito ang dahilan kung bakit siya naiirita at inis nang hinawakan ni Gerald ang kanyang balat noon kahit na ito ay upang mapagaling ang kanyang mga pinsala. Basta kinamumuhian niya ang ideya ng pakikipag-ugnay sa balat sa pagitan ng mga kasarian at mas gugustuhin na iwasan ito hanggat makakaya niya. Alam mo bakit hindi ko muna sabihin sa iyo ang kapalaran ng aming pagsasama? Batay sa sinasabi ng batong pangkasal, lumalabas na ang iyong puso ay magiging isang tao sa hinaharap. Sabi ni Ghost. Panipi tuldok. Sino ang gugustong pagbasa sa isang katawa-tawa na bagay? Bagaman maaari mo talagang makita ang aking kapalaran. Tanong ni Yumi nang maramdaman niya ang puso niyang kumakabog ng galit. Kahit na kung si Yumi ay isang babae na may maalab na ulo, siya ay isang babae pa rin sa puso, at ang sinumang babae ay magiging mahiyain kapag narinig nila ang mga bagay tungkol sa kapalaran ng kanilang kasal. Kaya ko, at mayroon na ako. Mula sa kung ano ang natipon ko, mahahanap mo kung ano ang gusto mo sa iyong paglalakbay. Ipinapahiwatig din ng 8 diagram na hindi mo lamang mahahanap ang taong hinahanap mo, ngunit makakakuha ka rin ng isang bagay na hindi mo masyadong inaasahan. Napansin ko na mahahanap mo ang taong nakatago sa iyong puso. Sagot ni Ghost. Nang marinig iyon, ang magandang mukha ni Yumi ay kahit papaano ay naging mas pula kaysa sa dati. Nang makita nila ito, marami sa mga mag-aaral na nanatili sa silid ay natagpuan ang kanilang sarili na hindi mapigilan ang kanilang sarili mula sa paglagok at nakatingin ang mata sa kanya. Sa kabila ng kanyang pag-uugali, ang babae ay talagang nakakapanghang-mangha sa ganda. Ngayon kung nais mong makakuha ng mas higit na pag-unawa, makakatulong ako sa karagdagang pag-aralan ang mga pahiwatig na ipinakita sa bato ng kasal para sa iyo. Tignan mo, ang tanging dahilan kung bakit ako napunta dito ay upang tanungin ka kung makakamtan ko ang aking hangarin sa paglalakbay na ito. Hindi ko na kailangang alamin ang anupaman. Sagot ni Yumi habang nakawin ang isang sulyap sa bato ng kasal bago tumalikod upang umalis. Gayunpaman, sa oras na makarating siya sa pintuan, natagpuan niya ang kanyang sarili na huminto sa patay sa kanyang mga track. Sa totoo lang, labis siyang natukso na alamin din. Kahit na patuloy niyang sinusubukan upang makatakas sa gayong damdamin sa loob ng maraming taon, ang mga emosyon na mayroon siya sa loob niya ay patuloy na namumuo, lumalakas sa taon. Nararamdaman na parang may ilang mga bagay lamang na hindi na niya maiiwasan kahit gaano pa niya subukang tumakas mula sa kanila. Matapos ang ilang oras na pakikibaka sa sarili, lumakad na bumalik si Yumi bago sabihin, mabuti. Makikinig ako sa sasabihin mo at titingnan kung ang hinulo mo ay wasto o hindi. Samantala, kararating lamang ni Gerald sa minahan ng mga ninuno ng pamilyang Minshall. Narito siya mula nang masabihan siya na ang bato na nagtutulak ng tubig ay matatagpuan dito. Kahit na ang lokasyon ay eksaktong hitsura ng isang minahan sa ibabaw, maingat na itinago ng mga minutes holes ang bato sa pinakamalalim na bahagi ng minahan upang walang sinumang tao ang makakahanap nito.
Paglalakad sa loob, nahanap ni Gerald ang hindi mabilang na mga web spider at paminsan-minsang itinapon na tool sa pagmimina habang papalalim siya sa minahan. Matapos dumaan sa ilang mga lagusan at matuklasan ang maraming mga nakatagong landas, sa wakas ay nakita ni Gerald ang puti, kasing palad na bato ng tubig na nagtutulak sa bato na nakahiga sa isang tray. Kabanata 11:27. Nagpapalabas ng isang maliwanag na ilaw, maramdaman ni Gerald ang lakas sa loob ng bato kahit na mula sa malayo. Ano ang isang tunay na kamanghamanghang bagay? Ungol ni Gerald sa sarili, sobrang saya. Gayunpaman, sa sandaling kukuha na siya ng bato na nagtutulak ng tubig, biglang narinig ng tainga ni Gerald ang tunog ng isang lubad na nahuhulog mula sa isa sa itaas na mga lagusan tao. Pagkalipas ng ilang segundo, narinig ni Gerald habang ang hindi kilalang tao ay nagsimulang dumulas sa lubad. Sa pamamagitan nito, mabilis na nagtago si Gerald sa isang sulok upang makita kung sino ito. Hindi nagtagal bago tumalon ang isang babae. Sa sandaling nakita niya ang bato na nagtutulak ng tubig, agad siyang ngumiti bago pumalakpak. Kaya nandito talaga. Maaari na rin akong magtapos sa sandaling mailagay ko ang aking mga kamay sa bato. Sabi ng babae sa sarili sa malambing na tono. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Siya ito. Pulong ni Gerald sa walang partikular na tao habang ipinagpatuloy ang pagbabantay sa kanya mula sa sulok na itinatago niya ito. Siyempre ang batang babae na pinag-uusapan, Yumi. Matapos bumababa sa Langburn Mountain, si Gerald ay bumalik sa Yarn Manor upang talakayin ang ilan pang mga bagay sa Wagner. Nasa paligid na iyon nang abisuhan siya ng isang dalaga na umalis na si Yumi. Habang alam na ni Gerald na ang batang babae ay hindi pangkaraniwan dahil alam niya ang kaunting martial arts, talagang hindi niya inaasahan na hahanapin din niya ang bato na nagtutulak ng tubig. Sa totoo lang, kamangha-mangha na alam niya kung saan ito matatagpuan sa una. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi mapigilan ni Gerald na ngumiti ng bahagyang mapait. Hindi niya maisip na talagang magtatapos siya ng hindi sinasadyang pagligtas ng buhay ng kanyang karibal. Kagaya ng pagtataka niya kung paano niya siya dapat harapin, bigla niyang narinig ang isang nakakakilabot na screech. Si Yumi mismo ang may kamay na pulgada ang layo mula sa bato na nagtutulak ng tubig nang marinig ang nakabibingi na screech. Pagtingin sa itaas, nakita niya kaagad ang isang napakalaking at nakakatakot na itim na anino na bumubulusok sa kanya mula sa itaas. Habang ang anino ay nagpatuloy sa paggawa ng hindi nakakagulat na mga tunog, mabilis na natamba si Yumi at gumulong sa gilid upang maiwasan ang anino. Gayunpaman, sa paggawa nito, hindi niya nakayaang makuha ang kanyang mga kamay sa bato. Sa oras na iyon, nakilala na niya na ang anino na figure ay kabilang sa isang paniki. Gayunpaman, hindi ito anumang regular na paniki. Ito ay isang higanteng paniki na mas malaki pa kaysa sa isang average na tao. Sa ulo nito na halos kasing laki ng isang tao, ang mga kapansin-pansin na katangian nito ay ang mahaba, umaapaw na pulang buhok at ang nakalantad na mga pangil. Sama-sama, ang mga tampok na ito ay gumawa ng hitsura nito katulad ng isang tao na may isang hindi kapani-pani walang nakakapangilabot na mukha. Nilalabas ng laway ang ngisi nitong bibig, tiningnan ng batang Yumi gamit ang masasamang mga mata bago naglabas ng isa pang hiyawan na nakabukas sa tainga. Kasunod nito, tumalon ito sa kanya ng napakalaking bilis at lakas. Habang nagawa niyang maiwasan ang atake sa harap ng paniki ng bat, nabigo si Yumi na maiwasan ang pag-atake ng pakpak ng buntot sa oras. Bilang isang resulta, tama siya sa dibdib na siyang nagpadala sa kanya ng paglipad. Malakas na pagbagsak sa lupa, naramdaman ni Yumi na nagsimulang sumakit muli ang kanyang mga sugat nang maramdaman niya ang pagtulo ng dugo sa kanyang tiyan. Ang paniki mismo ay hindi magbibigay kay Yumi anumang oras upang makabawi. Mapangahas na humahawak sa batang babae na nasugatan, tila nasisiyahan ito sa pag-iisip na malapit ng magkaroon ng masarap na pagkain. Ako ba, mamamatay ba ako rito? Ang bobo Master Ghost. Hindi ako dapat naniwala sa mga sinabi niya kanina. Kung gagawin ko itong buhay, sinusunog ko ang kanyang simbahan kung ito ang huling bagay na ginagawa ko. Kung hindi man, magpapatuloy lang siya sa panloloko sa iba. To think na sasabihin niya talaga na ang kasal ko ay tulad ng naisip ni Yumi sa kanyang sarili, naalala niya kung paano siya agad bumaba ng bundok bago direktang magtungo sa minahan ng ninuno ng pamilya Minshall upang makuha ang bato na nagtutulak ng tubig. Ang lahat ay napakahusay din. Upang isipin na siya ay talagang mamamatay dito na kinakain ng buhay ng hayop na ito. Pinasakit siya ng sakit kahit na iniisip ito. Huminga ng malalim, mabilis na inalis ni Yumi ang kanyang punyal bago ituro ito sa sarili. Ang mga mata ay nakapikit at handa ng wakasan ang kanyang sariling buhay, una siyang nagbulong, paumanhin, Lola. Hindi ko nagawang makumplito ang gawain na iniwan mo para sa akin. Talagang pinagsisisihan kung hindi makapunta sa hari ng palasyo ng karagatan. Bago niya mailagay ang talam sa sarili niya, narinig niya ulit ang higanteng paniki ng bat.
Susundan lamang ng tunog ng isang bagay na mabigat na tumatama sa lupa. Pagdilat ng kanyang mga mata, natagpuan ni Yumi ang sarili na nakatitig sa kawalan ng paniniwala sa patay na hayop na nakahiga na sa harapan niya. Ito ay patay na. Pero paano? Noon nang tuluyang isiwalat ni Gerald ang kanyang presensya habang sinasabi, mukhang naisave ko muli ang iyong buhay, kagandahan. Kabanata 11:28. Nakangiting sabi ni Gerald habang sinasabi iyon habang nakatingin kay Yumi. Ikaw pala, sigaw ni Yumi. Habang ang kanyang mukha ay una nang namumutla dahil sa gulat sa oras na nakita niya si Gerald, agad itong namula bilang isang kamatis. Kahit na malinaw na namumula siya, si Gerald ay sabay na nakadarama ng isang matinding pagkamuhi at pati na rin isang pahiwatig ng pagpatay sa kanyang mga mata. Ito talaga. Anuman tila pareho kaming napunta dito ngayon na may parehong layunin sa isip. Nagpaplano ka bang magtungo rin sa hari ng palasyo ng karagatan? Tanong ni Gerald na nagulat nang marinig ang ungol nito tungkol dito kanina. Ako, hindi ko alam. Tigilan mo ang pakikipag-usap sa akin. Sagot ni Yumi bago tumayo at agad na humarap sa ibang paraan nang maalala niya ang mga naunang salita ni Master Ghost tungkol sa kapalaran ng kanyang kasal. Sa paghusga mula sa mga resulta ng batong pang-aasawa, lumalabas na nakilala mo na ang taong mapunta ka sa pag-ibig, Miss Gunter. Sa nakikita ko parang pareho lang kayong naghiwalay din pareho. Sabi ni Ghost noong si Yumi ay nasa simbahan pa kanina. Ang taong mapunta ako sa pagkahulog para sa. Sino kaya yun? Sa totoo lang hindi siya maaaring maging tama diba? Ang taong tinukoy nila bilang si G. Crawford. Umiling siya, sumagot si Ghost pagkatapos medyo sa kasamaang palad. Sa kasamaang palad. Ngayon bakit mo nasabi iyan? Habang nakasaad dito na tiyak na mapupunta ka sa paghuhulog sa kanya, hindi kanya mahal bilang kapalit. Nakakalungkot lamang na pagtatapos dahil pareho kayong hindi kailanman magkakasama. Paliwanag ni Ghost bago bamaantong hininga. Ikaw matanda. Medyo spouting kalokohan. Hindi ako mahuhulog sa isang taong hindi ako ibigin pabalik. Tumanggi akong maniwala sa iyo. Galit na sagot ni Yumi. Ang totoo lang, wala sa iyo ang magpasya. Ang katotohanan. Hahaha. Kahit na ganyan, hindi ko papayag ang mangyari ito. Papatayin ko lang siya kapag nakita ko siyang muli upang maiwasan ang anumang komplikasyon sa hinaharap pagkatapos. Kapag tapos ko na iyan, babalik ako upang sunugin ang inyong simbahan. Kasunod nito siya ay bumaba sa bundok sa isang paghimok, pakiramdam lubos na galit at bigo habang siya ay patungo sa mga minahan ng ninuno ng pamilya Minshall. Siyempre dapat itong si Gerald. Habang dapat niyang aminin na medyo gwapo siya at siya rin ang nagligtas ng kanyang buhay, wala siyang ibang angkop na kwalifikasyon upang mahulog siya sa kanya. Anong ganap na kalokohan? Habang nasisiguro niya na hindi na niya siya makikilala pa noon, napagtanto niya kung gaano siya kasalanan. Sa katunayan, hindi lamang siya nakatayo sa likuran niya ngayon, ngunit iniligtas din niya ang kanyang buhay sa pangalawang pagkakataon. Anuman, dapat kang lumipat ng mas kaunti dahil nasugatan ka pa rin. Alam mo, habang ang bato ay kapaki-pakinabang sa akin, hindi ko alintana ang pagbabahagi ng bahagi nito sa iyo. Nakangiting sagot ni Gerald habang dahan-daang lumapit sa dalaga upang tulungan siyang alalayan. Sa sandaling siya ay sapat na malapit, gayunpaman, simpleng itinulak siya nito ng matindi bago sumigaw, huwag mo akong hawakan. Ang init ng ulo. Ipapaalam ko sa iyo na ang bato na nagtutulak ng tubig ngayon ay kabilang sa pamilya Crawford. Hindi ka ba nahihiya sa pagtatangka mong magnakaw ng anuman sa may-ari nito? Sagot ni Gerald sa pagbibitiw sa tungkulin. Sa pamamagitan nito, nagpunta siya upang kunin ang bato. Kapag mayroon na ito, agad siyang tumalikod upang umalis. Teka, ano ito? Ikaw. Sinabi mo na ibabahagi mo sa akin ang bahagi ng bato ng nagtutulak ng tubig, tama? Tanong ni Yumi sa mas malambot na tono ngayon. Habang totoong naramdaman niya ang pagpatay kay Gerald ngayon, alam niyang hindi niya ito kayang gawin. Ngunit kung hindi niya nagawa iyon ngayon, magiging totoo bang mahuhulog siya sa kanya? Dahil ang ganda ng iyong tinanong, sigurado. Habang ang bato na nagtutulak ng tubig ay kasing laki lamang ng isang palad, kahit na ito ay nahahati sa 1,000 piraso, ang bawat piraso ay mananatili pa rin sa paunang pag-andar nito nang walang anumang pagkasira sa pagganap nito. Sa pag-iisip na iyon, binasag lamang ni Gerald ang 3 piraso ng bato at iniabot kay Yumi. Dahil pareho tayong magtutungo sa hari ng palasyo ng karagatan maaga o huli pa, bakit hindi tayo magtutungo doon? Mungkahi ni Gerald. Sa totoo lang, nahanap niya na siya ang kaina-hinalang karakter. Pagkatapos ng lahat, habang nagawa lamang niyang malaman ang tungkol sa hari ng palasyo ng karagatan pagkatapos ng mabagal at maingat na pagsisiyasat, batay sa naunang sinabi ni Yumi, ang batang babae ay tila patungo roon upang makumplito ang isang gawain na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang lola.
para sa kanyang lola na magkaroon ng negosyo na dadaluhan sa loob ng hari ng palasyo ng karagatan. Sino kaya siya? Maaari bang may lihim din ang lola ni Yumi? Talagang nais ni Gerald na mapunta sa ilalim nito. Hindi na kailangang isaalang-alang iyon. Hindi ako sumasabay sa iyo. Sagot ni Yumi habang nakahawak siya sa kanyang tiyan bago dahan-daang sumurey. Nasa sandaling iyon nang mapansin ni Gerald na may naka-off. Umat ng hangin, hindi niya maiwasang maiangat ang isang kilay habang sumisigaw, hindi ito maganda. Bumalik ka rito, mabilis. Panipi. Kabanata 11:29. Dahil sa kanyang masidhing pang-amoy, nakita ni Gerald ang samyu ng isang labis na nakakalaso na gas na dahan-daang pumupuno sa minahan. Mula sa kung ano ang nasabi niya, ang direktang paglanghap kahit kaunti lamang ng gas ay sapat na upang madaling magnos ang mga panloob na organo ng tao. Totoo sa kanyang pagbawas, pagkatapos ng ilang hakbang na pasulong, nagsisimula na ng labis na pagkahilo si Yumi. Habang ang lakas sa kanyang katawan ay mabilis na umalis sa kanya, mabilis na tumakbo si Gerald upang alalayan siya. Kasunod nito, agad niyang sinimulan ang pagtataka ng maraming mga mahahalagang landas ng enerhiya ng kanyang katawan na humantong sa kanyang mahahalagang bahagi ng katawan, my chest. Suffocating. Ungol ng mahina na si Yumi na namumutla na ang mukha. Sa kabutihang palad hindi ka huminga ng labis sa gas na iyon. Malaman na ang hangin sa paligid natin ngayon ay unti-unting nagiging lason. Tuldok-tuldok. May isang taong sadyang naglalabas ng lason gas dito. Anuman subukang huwag makipag-usap sa ngayon at maghanda na pigilan ang hininga, paliwanag ni Gerald na mabilis. Matapos sabihin iyon, huminga ng malalim si Gerald na sadyang nilanghap ang lason gas. Sa paggawa lamang nito, gayunpaman, magagawa niyang makilala ng bahagya ang komposisyon ng gas. Dahil na-immune na si Gerald sa maraming uri ng lason noong unang taon, ang antas ng lason na ito ay wala sa kanya. Habang ang lason gas ay tiyak na nakamamatay para sa mga normal na tao, kay Gerald, ang gas ay katulad ng banayad na hindi kanais-nais na amoy ng isang bubo na bote ng suka sa loob ng isang kapaligiran na dati ay may sariwang hangin. Anuman, ang isang tao ay tiyak na hanggang sa walang mabuting labas. Sa pagtingin sa nanghihina na dalaga na nakahiga na sa kanyang mga braso, alam ni Gerald na hindi niya pinapayagan ang anumang mangyari sa kanya. Pagkatapos ng lahat, lumitaw na alam niya ang ilang mga lihim tungkol sa palasyo ng hari ng karagatan. Ano pa kahit sa unang pagkakataong makilala niya ito, naramdaman ni Gerald na parehong magkatulad ang mga mata ni Yumi at Mila. Dahil sa likas na intimacy na nararamdaman niya sa kanya, naramdaman ni Gerald ang pagnanasa na tulungan siyang makatakas sa lugar na ito ng ligtas. Sa katunayan, hindi niya siya iiwan kahit na siya ay isang kompletong estranghero. Sa lason na gas ngayon ay dahan-daang kahawig ng isang kumakapal, may berde yung lason na ulap, lumingon si Gerald upang tumingin sa may luha na si Yumi, na ang mukha ay namula sa puntong ito, bago sabihin, dahil hindi mo pa nagamit ito, sa pag-aakalang hindi ka pamilyar sa pamamaraan ng paghinga. Matapos mapanood ang kanyang pagyanggo ng dahan-dahan, idinagdag pa ni Gerald, humihingi muna ako ng paumanhin ng una. Mangyaring huwag itong labanan laban sa akin. Unawain na ang pangunahing layunin ko ay ilabas ka ng buhay sa lugar na ito. Kasunod nito, huminga ng malalim si Gerald ng lason na hangin. Kapag ang hangin ay nasa loob niya, ang hangin ay agad na nalinis. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay itinuro niya ang sariwang hangin sa kanyang bibig. Tuldok-tuldok, bago halikan si Yumi upang ilipat sa kanya. Nang makita iyon, agad na nanlaki ang mga mata ni Yumi sa pagkabigla habang pinagsikapan niyang pigilan. Gayunpaman, wala lamang siyang natitirang lakas sa kanyang katawan dahil sa kanyang paunang paggamit ng gas. Natutuwa na gumagana ito pagkatapos ay nagpatuloy si Gerald na paminsan-minsan na maglipat ng sariwang hangin sa baga ni Yumi habang mabilis silang lumalabas sa minahan. Alam na ang taong namamahala sa paglabas ng gas ay malamang nahabulin siya at hindi si Yumi, tunay na nais malaman ni Gerald kung sino ang salarin. Samantala, isang batang Minshall na nakatayo sa labas ng minahan kasama ang maraming iba pang mga miyembro ng pamilya Minshall ay tumawa habang sinabi niya, "Ha? Tunay na inilabas namin ang isang malaking halaga ng lason gas sa loob tiyuhin." Kahit na may pangangatawan siya ng isang Diyos, siguradong hindi ito mailalabas ni Gerald na buhay. Bago ang mga ito, nakatayo ang isang contraption na nagpatuloy na mag-uusisa ng lason gas sa tinataka na pasukan ng minahan. Natiyak nila na maingat na tatatak din ang pasukan upang kahit na magawang umakyat muli si Gerald upang makatakas, hindi niya masasabi kung nasaan ang daanan na patungo. Pero syempre, tinawag itong libong taong lason kung tutuusin. Kahit na ang isang walang kamatayan ay makakaligtas sa kamatayan pagkatapos ng paglanghap nito. Sagot ng nasa katanghali ang lalaki, na ang likod ay nakaharap sa pasukan na may madilim na ekspresyon sa mukha. Gayunpaman, gusto ko talagang magtungo sa loob upang makita kung gaano kitakot ang katawan ni Gerald na nabulok.
Sabi ng isa pang batang minsyal bago tumawa. Pagod ka na ba sa buhay? Kahit na ang paglanghap ng kaunting halaga ng lason gas na iyon ay magdudulot sa lahat ng iyong mga panloob na organo na mabulok, alam mo? Wala bang alam sa inyo ang pinagmulan ng libong taon ng lason ng aming pamilya? Idineklara ang nasa katanghaliang lalaki na medyo mayabang pagkatapos na pagtanto na ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay ginawan siya ng isang guro na nakatayo sa harap ng isang pangkat na mga mag-aaral na sabik na malaman. Hindi po kami, tito. Mangyaring ipaliwanag ito sa amin. Magaling. Makinig ng mabuti, ngayon. Ngayon sa isang magandang kalagayan, mabilis na nalinis ng kanyang lalamunan si Tio Minshal upang masimulan ang kanyang kwento. Bago pa man siya makapagsimula, gayon pa man, napansin niya na ang lahat ng mga batang minitsols ngayon ay mapaatla ang mukha at nakatitig ang mata sa isang bagay. Iminungkahi ng kanilang mga ekspresyon na nakita nila ang isang bagay na nakakatakot, ano ito kung gayon? Bakit ang mga takot na ekspresyon? Tanong ng lalaking nasa edad habang tumatawa Tito Minshal. Sa likuran mo. Pumirit ng isa sa mga batang minitsols habang itinuturo niya sa likuran ng nasa katanghaliang lalaki na may takot. Bago pa siya lumingon, narinig ni Tio Minshal ang isang boses na sumisigaw, gumawa ng paraan. Kasunod nito, si Gerald na gumamit ng isang kamay niya upang maghukay ng isang maliit na butas sa pasukan na tinataka ng dumi upang masuri kung siya ay nasa tamang landas, ay sinipa ang nakakalaso na gas na nagkakalat na contraption papunta mismo sa earthen wall, sanhi ng tinatakan hanggang sa pasukan upang mabuksan muli. Ngayon na nauunawaan kung ano ang nakita ng mga batang minitsols na takot, ang mukha ng nasa katanghaliang lalaki ay agad na namutla tulad ng isang sheet nang maramdaman niya ang isang tapik sa kanyang kanang balikat. Alam na siya ay ang nag-iisang tao na humahadlang sa pasukan ngayon, dahan-daang lumingon si Tio Minshal upang tumingin sa likuran niya. Upang makita si Gerald na nakahawak kay Yumi sa kanyang mga braso. Kabanata 11:30. G. Crawford. Nauutal na lalaki na nasa katanghaliang gulang na gulat at kilabot sa paglipas ng mga pangyayari na ang kanyang mga mata ay mukhang handa nang lumabas mula sa kanilang mga socket. Sa ilalim ng normal na pangyayari, si Gerald ay dapat na natunaw sa isang pool ng bulok na karne sa ngayon. Kahit na, ang kanilang paunang plano ay upang kolektahin ang bangkay ni Gerald matapos itong hayaang mabulok doon ng 10 araw. Sa buong 10 araw na panahong iyon, ang minitsols ay nakaplano na upang aktibong maghanap ng mga paraan upang magnakaw, ang ipinapalagay na patay kahit isang bahagi ng mga pag-aari at pagmamayari ni Gerald, walang inaasahan na siya ay buhay pa. Ginamit nila ang 1,000 taong lason. Ang pinakamakapangyarihang lason na mayroon ang kanilang pamilya. Si Gerald mismo ay hindi pinansin ang nabigla na pangkat ng minitsols na pinili lamang na maglakad pasulong at maghanap para sa isang cool at ligtas na lugar kung saan niya inilatag ang wala ng malay na Yumi. Kasunod nito, siya ay casual na lumakad patungo sa contraption na kanina pa niya sinipa bago sinabi na may ngiti sa labi, ano ito kung ganon? Ano ang naging abala ninyong mga lalaki dito? Kami ay nag-aalala na wala kang sapat na oxygen sa mga mina kaya't pinapasok namin ang ilan para sa iyo. Nauutal na lalaki na nasa katanghaliang lalaki na ngayon ay basang-basa ng malamig na pawis. Ang pamamasan ng kakulangan sa ginhawa sa kanyang crotch ay nagsilbi lamang upang ipahiwatig kung gaano siya kinilabutan sa kasalukuyan. Oxygen, sabi mo, ngunit sigurado ako na ang sabit na ito ay nagpapalabas ng lason gas at hindi lamang anumang regular na lason. Ito ay isang potent na lason na sanhi ng mga organ ng inhaler upang magwasak, hindi ba? Anuman sa dami ng lason na gas na iyong ibinobomba, sasabihin ko na talagang handa kayong gumastos. Sagot ni Gerald habang pinapatay ang combat na kanina pa naglalabas ng lason na gas. Alam na walang paraan palabas dito, agad na lumuhod ang nasa katanghaliang lalaki habang sinasabi, mangyaring G. Crawford. Ito ay lahat lamang ng isang napakalaking hindi pagkakaunawaan. Gerald, gayunpaman, ay wala sa mga iyon. Nang makatanggap ng isang mahigpit na sampal sa mukha mula kay Gerald, kaagad na ipinadala ang mga ngipin ng lalaki sa buong lugar. Alam mo kung hindi dahil sa aking natatanging pangangatawan, tiyak na namatay ako doon dahil sa inyong mga tao. Ungol ni Gerald nang biglang nagbago ang ekspresyon niya ng isa na nagpapakita ng purong galit. Walang sino man ang nagpalubha nang inilarawan nila ang lakas ng libu-libong taong lason at alam ni Gerald na kahit ang isang taong may lakas ni Christopher ay magagawa kung malanghap niya ang labis na gas. Ang minitsols ay tunay na walang awa, mangyaring explain ng aming buhay, G. Crawford. Bamulong ang lalaking nasa katanghaliang lalaki na nagpupumiglas na magsalita habang dumadaloy ang mukha niya at luha sa kanyang mukha. Oh, gusto mo gawin ko yun di ba? Mabuti naman. Hindi kita personal na tatapusin. Gayunpaman, itatapon ko kayong lahat sa loob ng minahan upang makita kung paano mo gusto ito.
Makaligtas mula sa puntong iyon ang iyong sariling mga problema. Sa pamamagitan nito, sinipa ni Gerald ang lalaking nasa katanghaliang lalaki sa minahan ng mas madaling parang sumisipa siya ng bola. Kasunod nito, ginawa niya ang pareho sa lahat ng iba pang mga batang minitsols doon. Habang maririnig ang paninigaw, hindi sila nagtagal at di nagtagal, matahimik na naman ang minahan. Pagkatapos nito, nakuha ni Gerald ang garapon na naglalaman ng 1,000 taon na lason mula sa pagkakasama. Gamit ang garapon sa isang braso at si Yumi sa kabilang banda, agad siyang umalis para sa Minshall Manor. Ang manor mismo ay medyo buhay na buhay sa oras na iyon na may maraming mga tao na natipon sa pangunahing bulwagan. Mula sa sandaling narinig ni Lord Minshall kanina na si Gerald ay hindi pa lumalabas sa minahan, kahit na matapos ang ilang sandali, nagkaroon siya ng isang nakasisilaw na ngiti sa kanyang mukha sa buong oras na naging sanhi ng hitsura ng kanyang mga kunot. Sa pag-aalis ng ating kaaway, ang araw para sa pamilya ng Minshall na muling lumiwanag ay nasa atin. Habang ang Gerald na iyon ay may napakalawak na kasanayan at kakayahan, sa huli, siya ay bata pa, walang isip na bata. Anuman, ngayon ay isang araw para sa pagdiriwang. Idineklara ni Lord Minshall na may isang malaswang ngiti sa kanyang mukha. Talagang ikaw ay napakatalino para sa paghahanap ng butas na ito upang mapupuksa si Gerald bago siya nagkaroon ng pagkakataong magdala ng higit pang problema sa aming pamilya sa hinaharap, Lord Minshall. Sa katunayan, magsasagawa kami ng isang malaking kapistahan ngayong gabi upang ipagdiwang ang tagumpay na ito. Ang tagay ng kasiyahan ay nagmula sa iba pang mga Minshall na lahat ay kapwa nasa sabik at masaya. Ganun pa rin, nagtataka ako kung kumusta sina Zoe at Isaac. Matapos ang pagtungtong upang makilala ang Master Ghost ng mahabang panahon, dapat na silang bumalik ngayon. Sabi ni Zelda. Sakto sa sandaling iyon ng pareho silang tumakbo mula sa looban na mukhang sobrang gulat. Lolo, sabay-sabay na sigaw ng dalawa, tuluyan ng nagkalat ang mukha. Anong meron, kumusta ang mga resulta? Ibinigay lamang sa atin ng Master Ghost ang unang kalahati ng pagbabasa kanina. Sinabi niya na ito ay upang mabawasan ang dami ng gulo. Gayunpaman, binigyan lang niya kami ng ikalawang kalahati ng pagbabasa, hindi pa masyadong matagal, sigaw ni Zoe. Kaya, magpatuloy. Ipakita mo sa akin. Sa pagsunod sa kanyang mga utos, agad niyang inilagay ang isang tala sa kamay ni Zelda. Dito nakasulat ang mga salitang, kung talikuran mo ang iyong moralidad at mga birtod, paghagulhol, pagdurusa, at walang katapusang luha ay darating sa inyong lahat. Kabanata 11:31. Mayroong mga hiyaw ng pag-iyak, pagdadalamati, at pagdurusa sa lahat. Ito, nanginginig ang mga labi ni Zelda nang magsimula siyang humiwalay ng malamig na pawis na nagsimulang tumulo mula sa kanyang ulo. Paano ito posible? Si Gerald ay patay na upang ang pamilyang Minshall ay mas matatag pa sa hinaharap. Ito ay talagang isang pagkakataon para sa pamilyang Minshall na paikutan ang mga bagay. Kung gayon, bakit may pag-iyak at pagdurusa? Hindi makapaniwala si Zelda at hinampas niya ng mahigpit ang piraso ng papel sa mesa. Bilisan mo at tanungin mo si Jackson kung ano ang sitwasyon doon. Bakit hindi pa siya bumalik? Sabi ni Zelda. Sa sandaling ito, isang berdeng laso na ulap ang biglang lumitaw sa kanyang larangan ng paningin. Ang batang-bata na malapit nang tumawag sa telepono ay biglang nagsimulang mag-foam sa bibig matapos siyang mahulog sa lupa. Anong nangyayari? Nagulat ang lahat. Pagkatapos mismo nito, mas maraming tao ang nagsimulang mahulog sa lupa. Sinimulan ni Zelda ang pagpanik habang nauutal siya, ito ang 1,000 taong lason. Pagkatapos nito, ang mga mata ng mga kasapi ng pamilya Minshall ay nanlaki sa pagkabigla, at nakita nila ang isang garapon na sumabog ng direkta sa silid ng pamilya Minshall. Lumitaw si Gerald sa looban sa harap mismo ng kanilang mga mata. Tuldok-tuldok. Ang pamilyang Minshall ay napuno ng iyak at daing. Nang gabing iyon, si Gerald ay nasa Yarn Manor. Sa wakas ay nagising na si Yumi sa oras na ito. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, nakita niya si Gerald na nakaupo sa gilid ng silid habang sinisipsip ang tasa ng tsaa. Siya ay may isang napakapayat na katawan, ngunit sa paanuman ay binigyan niya ang mga tao ng isang mahusay na pakiramdam ng seguridad. Iniligtas mo ulit ako. Sino pa ito kung hindi ako? Sagot ni Gerald habang nakangiti siya ng mapangiti. Ayokong may utang sa iyo ng anumang mga pabor. Ayokong may utang sa iyo kahit anong papabor. Naupo si Yumi mula sa kanyang kama at namula ang mukha niyang mapula na parang namumula kaagad nang makita niya si Gerald. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo. Ako, si Yumi Gunter, ay tiyak na gagawa ng anumang hinihiling mo kahit na ito ang gugugol sa aking buhay. Mula noon hindi na tayo magkakaroon ng utang sa bawat isa. Sabi ni Yumi. Ang mga salita ni Ghost ay nakaapekto kay Yumi ng malalim. Sinabi na niya na mahuhulog ang loob niya sa lalaking ito, ngunit hindi niya ito gagaantay.
Si Yumi ay mayroong isang malakas at determinadong pagkatao kaya tiyak na hindi niya papayagang mangyari ang ganitong uri ng bagay. Gayunpaman hindi niya kayang patayin si Gerald kahit na gusto niya. Sa totoo lang, nabuo talaga ni Yumi ang isang bagong anyo ng pakiramdam para kay Gerald sa sandaling ito nang bigla niya siyang halikan sa loob ng minahan. Seryoso ka? Papayag ka bang sumang-ayon sa aking hiling kahit na hiniling ko sa iyo na maging asawa ko kung gayon? Mapaglarong tanong ni Gerald. Ikaw asshole. Sino ang gustong maging asawa mo? Galit na sagot ni Yumi na may luha sa mga mata. Nagbibiro lang ako sa iyo. May asawa na ako. Kaya kahit na nais mong maging asawa ko, hindi ako papayag dito. Gayunpaman, utang mo sa akin ang dalawang mga pabor sa kabuuan ngayon. Mayroon kang isang pagkakataon na bayaran ang isa sa iyong mga pabor ngayon. Mayroong isang bagay na nais kong tanungin sa iyo at kailangan mong bigyan ako ng isang sagot. Sambit ni Gerald habang binaba ang kanyang teacup. Huminga ng malalim si Yumi bago siya magtanong, ano ito? Naglakbay ka sa oras na ito upang hanapin ang palasyo ng hari ng karagatan. Ito ay isang gawain na ipinagkatiwala sa iyo ng iyong lola. Nabanggit mo ang dalawang tao sa panaginip mo ngayon lang. Ang unang tao ay ang iyong lola at ang pangalawang tao ay ang iyong lola. Nais kong malaman kung ano ang gawain at misyon na ipinagkatiwala sa iyo na gawin sa palasyo ng hari ng karagatan. Alam ko na hindi ito maaaring maging kasing simple ng pagnanakaw ng Nichu. Sabi ni Gerald. Ang bagay na ito ay talagang kainahinala. Sino pa ang magpapadala ng isang tao upang siyasatin ang palasyo ng hari ng karagatan maliban kung ito ay isang tao tulad ng pamilyang Minshall? Nang marinig ito ni Yumi, pakiramdam niya ay napakasalimuot at nakakulong na parang iniisip niya kung masasabi niya sa kanya ang tungkol sa bagay na ito o hindi. Sa totoo lang, hindi mahalaga kahit sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Prangkahan kita. Naghahanap din ako ng palasyo ng hari ng karagatan. Upang maging mas tumpak, pupunta ako sa palasyo ng hari ng karagatan upang maghanap para sa isang patay. Sabi ni Gerald. Sumulyap ng bahagya si Yumi kay Gerald. Palagi siyang naging uri ng tao na tumutupad sa kanyang salita at mga pangako. Dahil hahanapin din ni Gerald ang palasyo ng hari ng karagatan, hindi na kailangan na ipagpatuloy niya ang pagtatago ng bagay na ito sa kanya. Ako rin. Naghahanap ako ng bangkay upang maibalik ko ito sa pamilyang Gunter. Ito ang pinakadakilang hangarin ng aking lola at lolo. Tila parang ang bangkay na ito ay may kinalaman sa isang napakalaking lihim. Parang ang bangkay na ito ay hindi nagmula rito. Sabi ni Yumi. Tungkol naman sa anong lihim na ito, walang kabuluhan na tanungin mo ako tungkol dito. Iyon ay dahil hindi ko rin alam kung ano ito. Alam ko lang ito. Ang pamilyang Gunter. Nasaan ang pamilyang Gunter? Tanong ni Gerald. Kabanata 1132. Tama talaga, ito ay tulad ng inaasahan ni Gerald. Bukod kay Gerald, lumitaw na ang ilan pang mga puwersa ay tila may alam tungkol sa bagay na nauugnay sa Diyos pati na rin ang babaeng nagmula sa kalangitan noon. Ang dahilan kung bakit niya hinahanap ang babaeng nakaputi ay dahil gusto niyang ibalik siya sa libingan ng Diyos upang malaman niya ang eksaktong ugnayan ng babaeng nakaputi at ng Diyos. Ngunit bakit gugustuhin ni Yumi na ibalik ang bangkay sa pamilyang Gunter? Gayunpaman, masasabi ni Gerald na hindi nagsisinungaling sa kanya si Yumi. Kung may pagkakataon siyang gawin ito, bibisitahin din niya ang pamilyang Gunter. Paumanhin, ngunit hindi ko masabi sa iyo ang lokasyon ng pamilyang Gunter. Sagot ni Yumi. Ayos kung ganon. Hindi kita pipilitin kung ayaw mong ipaalam sa akin. Gayunpaman, anuman ito, inaasahan ko na ang pareho sa atin ay makakamit ang aming sariling mga layunin sa huli. Darating ang fleet ko mamayang gabi. Nagkaroon ng tsunami sa nakaraang ilang araw. Natatakot ako na hindi mo maabot ang palasyo ng hari ng karagatan ng buhay ng mag-isa. Kung payag ka, maaari kitang isama. Sambit ulit ni Gerald. Wala nang sinabi si Yumi at ito ay katumbas ng kanyang pagsang-ayon. Hindi kaya't kapwa sila ay tunay na nakalimutan tulad ng sinabi ni Ghost. Kahit na nais niyang makatakas sa kanyang kapalaran, hindi niya ito magawa. Talagang mai-inlove ba siya sa taong ito? Hindi mapigilan ni Yumi na makulong. Dumating ang malaking kalipunan ng pamilya Crawford kinabukasan at agad silang umalis matapos sumakay sa barko si Gerald. Ginoo, Crawford, ang mga alon ay napakalaki ngayon at mayroon ding tsunami. Dapat ba tayong magpatuloy sa paglalakbay? Ang isa sa mga tanod ng pamilyang Crawford ay nagtanong habang papalapit siya kay Gerald. Tiningnan ni Gerald ang mapa at nakita na may malayo pa sa palasyo ng hari ng karagatan. Bukod dito, dahil daan-daang taon na ang lumipas, hindi alam ni Gerald kung ang lokasyon ng palasyo ng hari ng karagatan ay nagbago na. Sa makatuwid, hindi siya naglakas loob na maging sanhi ng anumang pagkaantala. Patuloy kaming magtatapos. Kailangan nating makarating sa Mount Home Island bago lumubog ang araw ngayong gabi.
Kakailanganin nating ayusin ang aming mga plano sa hinaharap pagkarating namin sa isla. Bilin ni Gerald. Ang pamilyang Crawford ay gumawa ng maingat na pagsasaalang-alang at nagbayad ng isang malaking halaga para sa pangkat ng mga tao sa fleet na ito sa oras na ito upang makaya nilang umangkop sa matinding panahon sa dagat. Oo, nagmamadaling sumang-ayon ang mga tanod. Habang nakatayo si Gerald sa kubyerta at nakatingin sa walang hangganang dagat, hindi niya maiwasang maisip ulit si Mila. Mila, saan ka maaaring maging? Ano ang ginagawa mo ngayon kung ikaw ay buhay pa? Mahigpit na pinisil ni Gerald ang guardrail gamit ang magkabila niyang mga kamay habang nagpupumigla sa kanyang puso. Ito ay dahil ang lahat ng kanyang mga problema ay nakaturo sa isang direksyon sa ngayon. Iyon ang Sun League. Ang pagkawala ni Mila, ang pangalawang tiyuhin ni Gerald, ang pagkawala ni Peter, ang pagbaba ng Diyos, at ang mga bangkay ng mga sundalong langit na nahulog mula sa kalangitan. Ang lahat ng mga bagay na ito ay tila direktang nauugnay sa Sun League. Anong klaseng samahan ito? Ito ay mayroon ng libu-libong mga taon, ngunit walang sino man ang makapagbukas ng misteryo nito. Bukod dito, ano ang nangyayari sa Diyos na kamukhang kamukha niya? Maaari bang mayroong ibang ganap na hindi kilalang mundo na malayo sa kalangitan? Ang mga bagay na ito ay nakaramdam ng labis na pagkalito at pagkadismaya ni Gerald. Gayunpaman, naramdaman ni Gerald na ang mga bagay ay medyo mabilis na umuusad. Hanggat malulutas niya ang usapin na kinasasangkutan ng babaeng nakaputi, naniniwala si Gerald na tiyak na mahahanap niya si Mila sa lalong madaling panahon. Malalim ang iniisip ni Gerald. Sa sandaling ito, diretsong nakatingin si Yumi sa profile sa gilid ni Gerald habang nakasuot siya ng nag-aalala na tingin sa kanyang mga mata. Matagal na siyang nakatabi at pinagmamasdan si Gerald. Sa hindi inaasahang pagkakataon, parang mayroon din si Gerald ng kanyang mga kahinaan at mga bagay na ikinalungkot at ikinagalit niya kahit na napakalakas niya. Naramdaman ni Yumi na para bang natuklasan niya ang isang iba't ibang panig ni Gerald. Panahon na para baguhin ko ang damit para sa aking sugat, ngunit binigyan mo ako ng dalawang magkakaibang mga. Kaya, hindi ko alam kung alin ang dapat kong gamitin. Mahinang sabi ni Yumi. Sa oras na ito, isinasantabi ni Gerald ang kanyang saloobin at bumalik sa kanyang katinoan habang siya ay naglalakad pabalik sa cabin. Gayunpaman sa sandaling ito, ang isang tanod na nakatayo rin sa kubyerta ay napuno ng mga pag-aalinlangan habang nakatingin sa ilalim ng dagat. Ito ay sapagkat sa isang tiyak na sandali ngayon lamang tila nakakita siya ng isang napakalaking behemoth na dahan-daang dumaan sa dagat. Wala na siyang makita kahit ano pagkatapos ng kuskusin ang kanyang mga mata upang makakuha ng isang mas malinaw na pagtingin. Maaaring na mali ang nakita niya. Kabanata 1133. Malalim sa ilalim ng dagat. Isang napakasimple at walang pasadyang malaking barko ng tanso na dumaan ng fleet ni Gerald sa ngayon. Ang pagkakaroon nito ay tulad ng isang pagsabog ng enerhiya na hindi kahit na napansin ng isang detector. Ano ang simple at hindi mahirap na barkong ito na nataakpen ng tanso? Di nagtagal pagkatapos nito, ang figure ng malaking barkong tanso na ito ay patuloy na lumulubog patungo sa ilalim ng dagat. Hindi mabilang na mga nilalang sa ilalim ng dagat ang gumawa ng paraan na parang tumatakas sila para sa kanilang buhay sa oras na makita nila ang malaking behemoth na ito. Pagkatapos nito, ang figure ng barkong tanso ay dahan-daang nawala at ang ilalim ng dagat ay bumalik sa dating katahimikan nito. Gayunpaman, ang undercurrent ay malakas pa rin at patuloy na paglundag dahil sa tsunami. Ang fleet ay patuloy na sumulong at sa wakas nakarating sila sa Mount Home Island sa gabi. Ayon sa mapa, hinulaan ni Gerald na sa mga termino ng lokasyon ng pangheograpiya nito, ang island ng Mount Home ay dapat na matatagpuan sa kalahati ng kanilang paglalakbay patungo sa palasyo ng Hari ng Karagatan. Sa parehong oras, ito rin ang lugar kung saan ang matandang pulubi ay huminto kasama ang 36 na kalalakihan tulad ng ipinakita sa mural. Sa oras na iyon, nagkaroon lamang ng isang maliit na nayo ng pangingisda sa Mount Home Island. Sa parehong oras, ito rin ang lugar kung saan lumitaw ang napakalaking sasakyang pandigma ng Sun League. Umakyat ito sa langit at kinilabutan ang lahat ng 36 sa kanila. Mayroon ding isa pang kakaiba at kahinahinalang punto, iyon ay may 27 kalalakihan lamang ang natira sa koponan na dinala ng matandang pulubi sa palasyo ng Hari ng Karagatan. 9 na lalaki ang tila nawala ng misteryoso. Nawala sila sa Mount Home Island. Papatayin kaya sila? Paano ito magiging posible? Ang 36 na kalalakihan ay mga ordinaryong tao lamang at ang matandang pulubi ay walang ganap na dahilan upang patayin sila. Habang iniisip ito ni Gerald, nakadok na ang barko at nakarating na sila sa daungan. Bumalik sa katinoan si Gerald habang nakatingin sa Mount Home Island. Ngayon na 10,000 taon na ang lumipas, ang Mount Home Island ay natural na hindi na isang maliit na nayo ng pangingisda, ngunit naging isang lungsod na sa isla.
Maraming mga pampasaherong barko na patungo sa hilaga at timog ang dadaan sa islang ito, at ang islang ito ay lubos na masagana. Unti-unting bumagsak ang gabi, ngunit ang mga ilaw sa island ng Montholm ay nagniningning ng maliwanag at napakatalino na parang araw pa rin. Napagtanto nila na ang pangunahing kalye ay mas masikip pagkatapos nilang pumasok sa lungsod, at tila parang may gaganapin silang isang malaking kaganapan. Ito ang Holy Welcoming Festival sa Montholm Island. Gaganapin ito minsan sa bawat 3 taon. Sa oras na ito, si Yumi na sumusunod kay Gerald ay biglang gaanong sinabi. Holy Welcoming Festival. Ano ang mga banal na nilalang na tinatanggap nila? Paano ko malalaman? Hindi nag-aalalang sagot ni Yumi. Hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti ng mapait bago niya inatasan ang kanyang mga nasasakupan na gawin ang mga kaayusan para sa kanilang tirahan. Tila na mayroong isang Holy Witch Gate dito at ang Batang Panginoon ay tumatawag sa mga tao dito na magsagawa ng isang pagdiriwang para sa kanya. Nang makita ni Yumi na hindi siya pinapansin ni Gerald, bigla siyang nagsalita upang magsimula ng pag-uusap kay Gerald. Tila na parang kagalang-galang ang Batang Panginoon na iyon. Talagang gusto niya ang mga tao na magdaos ng piyesta para sa kanya. Hindi mapigilan ni Gerald na tumango. Pwede bang ang Batang Panginoon ay talagang mapigilan ang tsunami upang hindi ito makaapekto sa islang ito? Sa totoo lang, ang islang ito ay hindi pa nasalanta ng tsunami dati. Ito ay palaging napakatahimik dito. Sabi ni Yumi, talagang kakaiba iyon. Gayunpaman, dahil narito na sila, bukod sa pag-ayos ng kanyang mga nasasakupan at pag-aayos para sa kanyang kasunod na plano at itinerary, ang pinakamahalagang bagay ay upang maghanap si Gerald para sa lokal na opisyal upang tingnan niya ang kasaysayan ng pagtatatag ng ang lungsod dito. Ito ay dahil ang Sun League ay bumisita sa isla na ito bago. Sa makatuwid, hindi alam ni Gerald kung may mga bakas ng Sun League na naiwan sa islang ito. Inutusan na ni Gerald ang kanyang mga sakop na gawin ito kahit na bumalik na sila sa barko. Ang lugar na pinili nila para sa kanilang tirahan at pahinga ay isang Marangyang Manor sa isla. Nagkaroon ng isang mainit na bukal sa isla. Si Gerald ay nagpapahinga sa mainit na bukal habang hinihintay niya ang lokal na opisyal na dumating kasama ang mga tala ng kasaysayan ng lungsod. Sa oras na ito, mayroong isang pangkat na mga kabataang lalaki at babae na namumuhay ng labis at marangyang buhay, at sila ay sobrang maingay at puno ng tawa malapit sa tirahan ni Gerald. Ginawa nito ang pakiramdam ni Gerald na medyo nabigo. Gayunpaman si Gerald ay hindi ang uri ng tao na guguluhin ng gulo ng walang ganap na dahilan. Dahil dito, ginagamot lamang niya ito na para bang wala sila. Hilingin mo siyang lumapit dito. Medyo naubos na ang kalamnan at buto ko. Hilingin sa kanya na lumapit dito at tulungan akong mag-ehersisyo at i-massage ang aking kalamnan. Panipi. Kabanata 1134. Sa oras na ito, isang batang Panginoon ang nag-snap ng kanyang mga daliri habang itinuturo niya sa kanyang kasapi na nakatabi. Ginoo, Yunwick, hindi ba magiging isang masamang ideya iyon? Sinabi na ni Lord Yunwick na siya ang aming kilalang panauhin. Ang isa sa kanyang mga sakop ay mabait na nagpaalala sa kanya. Sampal. Nang walang babala, biglang may nagbigay sa kanya ng mahigpit na sampal sa mukha niya. Dalhin mo lang siya rito nang hilingin ko sa iyo na tawagan mo siya. Bakit ito magiging isang masamang ideya? Sino ang nagsabing siya ang aming kilalang panauhin? Kailangan niya ng tulong at humihingi ng pabor mula sa pamilyang Yunwick ngayon. Malamig na sigaw ni Ji Yunwick. Ginoo, Yunwick, kalimutan mo na. Bagaman ang babaeng iyon ay talagang napakaganda, sa katunayan ay medyo may pagka-feisty siya. Bihasa rin siya sa martial arts. Maraming iba pang mga batang Panginoon ang nagpapaalala sa kanya. Hindi ako natatakot sa kanya. Hinihiling ko lang sa kanya na pumunta dito upang magpamasahe sa akin. Hindi ako pinapayagan ng aking tatay na hawakan siya kaya talagang inaalalayan niya ako. Hindi ko lang ba siya hilingin na puntahan siya dito upang tulungan akong mamasahe at maibsan ang kalamnan. Sinabi ni Ji Yunwick habang nagtatawanan. Hawak ng kanyang nasasakupan ang kanyang kamay sa mukha niya. Hindi nagtagal pagkatapos nito, lumapit sa kanya ang babae. Ang kanyang hitsura ay talagang napakaganda, at naakit niya ang pansin ng maraming mga binata at maging ng mga kababaihan sa sandaling lumapit siya sa kanya. Hahaha, tingnan mo, wala na ba siya dito? Kung maglakas loob siyang tanggihan ang aking paanyaya na tanungin siya na pumunta dito, masisiguro ko na ang kanyang lolo ay hindi makakaligtas at makalipas ang gabi. Sinabi ni Ji Yunwick habang tumatawa na kahiga na siya sa tabi ng hot spring pool habang hinihintay ang masahe sa kanya ng babae. Massage mo siya. Bukod dito kung imasahe mo siya, uupo ka sa kanya upang imasahe siya. Nang makita ng iba pang mga batang Panginoon na ang babae ay hindi gumagalaw, pinalibutan nila siya habang patuloy silang umuungal at hinihimok siya. Namula ang mukha ng babae habang namula siya at may mukha siyang sama ng loob at poot sa kanyang mukha.
Kung hindi dahil siya ay pinagbawalan sa paggawa nito, mayroon na siyang balak na patayin ang lalaki bago siya ngayon. Hindi niya maiwasang madama ng sobra dahil hindi niya alam kung dapat ba niyang imasahe ang lalaking iyon o hindi. Kung tumanggi siyang imasahe siya, ang kanyang lolo at ang henyong doktor siya, bilisan mo at umupo ka sa kanya. Ang mga tao sa paligid niya ay nagsimulang sumigaw at sumigaw ng mas malakas pa sa oras na ito. Damn it! Maaari kang tumahimik ng kaunti. Sa oras na ito, si Gerald, na nagbabad sa hot spring, ay hindi mapigil ang habarin ang tuwalya habang sumisigaw siya sa kanila. Ang tinig ni Gerald ay natural na may napakalakas at tumatagos na lakas. Kaagad na sigaw niya, ang ilang mga batang babae ay takot na hindi nila mapigil ang sarhan ng kanilang mga bibig sa isang iglap. Marami sa iba pang mga kabataang lalaki ay nanginginig din sa takot. Ayaw din ni Gerald na kumilos sa ganitong paraan. Nauna niyang naisip na isipin ang sarili niyang negosyo habang naglalaro sila ng mag-isa. Gayunpaman, ito ay tila na parang ang sitwasyon ay naging magulo at medyo wala sa kamay. Inaasar pa nila ang babaeng iyon at ito ay naramdaman na medyo nagalit si Gerald. Slam! Sa oras na ito, si Ji Yunwik, na malinaw naman na ang core ng pangkat, ay biglang hinampas ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng hot spring pool. Sa totoo lang, nabigla din siya kanina. Gayunpaman, pagkatapos ng reaksyon at pagbabalik sa kanyang pag-iisip, hindi niya maiwasang maramdaman na nawalan siya ng mukha. Batang bata, nililigawan mo talaga ang kamatayan, di ba? Ikaw talaga ang naglakas loob na sumigaw sa akin, Layton Yunwik. Talagang pagod ka na bang mabuhay? Isinumpa ni Layton. Tumayo si Layton habang nagsasalita siya, at maraming mga kabataang lalaki na nakasuot ng salaming pang-araw ay mabilis na natipon sa paligid niya sa isang iglap. Maraming mga hot spring pool sa paligid at marami ring mga panauhin. Nasaksihan ng lahat ang eksena kanina nang sumigaw si Gerald kay Layton at iba pa. Natahimik ang lahat habang pinapanood ang eksena. Sino ang binatang ito? Siya talaga ang naglakas loob na makipag-usap kay Ji Yunwik sa ganitong pamamaraan sa Mount Home Island. Tama iyan. Ano ang background niya? Dapat pagod na nga siya sa buhay. Siya ang unang tao na naglakas loob na tanungin si Ji Yunwik na tumahimik. Grabe ito. Alam ng lahat na ang kanyang kapalaran ay maaaring magbago ng labis dahil lamang sa pagsigaw niya kay Ji Yunwik ngayon. Ang mga tao sa paligid nila ay tumigil sa pag-frolic habang nakatingin sa direksyon ni Gerald at ng iba pa, sunod-sunod. Siyempre, hindi mapakali si Gerald na maghintay upang makita kung paano makitungo sa kanya si Ji Yunwik. Ibinalik niya ulit ang tuwalya at ipinikit niya ang kanyang mga mata upang makapagpahinga kaagad matapos niyang sigawan ang mga ito. Gayunpaman, ang babaeng binubuli ni Layton ay pansamantalang lumapit kay Gerald sa oras na ito habang sinabi niya, Gerald. Kabanata 1135. Nang marinig ang tinig ng babae, si Gerald, na nakapikit upang may pahinga ang kanyang isip, ay hindi mapigil ang makaramdam ng konting gulat. Tinubad niya ang tuwalya bago siya tumangala upang mapagtanto na ang babaeng ito ay hindi lamang ibang tao. Si Jasmine talaga yun. Sa totoo lang, si Gerald ay walang anumang pakikipag-ugnay sa pamilyang Fenderson mula nang siya ay magbihis bilang pipi na si Sanderson at naisave ang buong pamilya Fenderson pabalik sa lalawigan ng Salford. Tinulungan niya si Xavier na manirahan sa lalawigan ng Salford at ibinigay pa ang industriya ng pamilya sa lalawigan ng Salford kay Xavier. Mahigit isang taon na niyang hindi nakikita si Jasmine. Hindi inaasahan sino ang mag-aakalang tatakbo siya sa Jasmine dito ngayon at parang may ilang mga pagbabago. Kung hindi man, bakit magtatapos sa ang estado ng marangal na binibini ng pamilyang Fenderson? Tumayo si Gerald. Jasmine, bakit ka nandito? Ikaw talaga, Gerald. Hindi ko inasahan na makakasalubong kita rito. Namula ang mukha ni Jasmine at pamatak ang luha sa kanyang mga mata. Habang nagsasalita siya, hindi mapigilan ni Jasmine na tumakbo papunta kay Gerald habang hinahagod nito ang sarili. Napakatagal na nito at wala talagang balita tungkol kay Gerald sa buong panahong ito. Nagkaroon din ng napakaraming mga pagbabago. Ngayon na ang lalaking ito ay nakatayo muli sa kanyang harapan, hindi mapigilan ni Jasmine na pakiramdam na parang ang mabigat na malaking bato na nasa puso niya ang lahat ng ito habang biglang binuhat sa mismong sandaling ito. Ayos lang. Magiging maayos ang lahat. Inalo siya ni Gerald. Hoy! Nasa mood pa kayong dalawa na makipaglandian sa isa't isa. Bakit, Jasmine? Ang binatang ito ba ay isa sa iyong maliliit na nagmamahal mula sa lalawigan ng Salford? Malamig na tanong ni Layton. Siya ay may isang napakapangit na ekspresyon ng kanyang mukha sa oras na ito. Kung sa bagay, siya ay nagalit na at nagalit matapos mapasigaw. Ngayon, ang babaeng kinagigiliwan niya ay talagang nasagasaan ng ibang lalaki. Naramdaman ni Layton na para bang siya ay ginawang cuckold sa publiko. Bilang isang tao, natural na hindi niya matitiis ang ganitong uri ng kahihiyan at pangi-insulto.
Damn it. Hahayaan kita na saksihan kung paano mamamatay ang iyong maliit na manliligaw dito ngayon kung gayon. Clayton ground ang kanyang mga ngipin. Maraming tao sa kanilang paligid ang nagmamadali na umatras ng ilang hakbang. Ito ay sapagkat alam ng lahat sa Mount Home Island na talagang naglakas loob na pumatay ng tao si Ji Yunwi. Natakot ang lahat na makisali sa usaping ito. Sa gayon, nais nilang manatili sa malayo na maaari nilang gawin mula sa sitwasyong ito. Clayton, lahat ito ang may kasalanan sa akin. Ang aking lolo at ang henyo na doktor ay nasa ilalim din ng kontrol mo dahil sa akin. Maaari kang makitungo sa akin kung nais mo, ngunit huwag gumawa ng anumang bagay upang saktan ang aking kaibigan. Napagtanto ni Jasmine at napagtanto niya kung gaano siya ignorante at walang pakundangan noong tumakbo siya sa yakap ni Gerald sa sobrang kaba. Si Clayton ay napakamakitid ang pag-iisip at malamang na isangkot niya si Gerald sa sitwasyong ito sa pamamagitan ng pag-arte ng ganoon. Kaya, dali-dali niyang binitawan si Gerald habang sinusubukang ipaliwanag ang sarili kay Clayton. Gerald, dapat mong iwanan ang lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sambit ni Jasmine habang ibinaba ang ulo. Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Wala siyang magagawa upang saktan ka basta nasa paligid ako. Sambit ni Gerald at umiling siya at ngumiti ng pilit habang nakatingin kay Jasmine. Gerald, alam ko na napakalakas mo. Alam ko na ikaw ay bata Panginoon ng pamilyang Crawford, ngunit ang bawat isa sa Mount Home Island, lalo na ang pamilyang Yunwi, ay hindi takot sa anumang malakas o maimpluwensyang pamilya. Sa kabaligtaran, maraming mga bagay na hindi mo maisip na mayroon sa mundong ito. Papatayin ka talaga ni Clayton. Dapat kang magmadali at umalis. Nag-aalalang sabi ni Jasmine. Gusto mo umalis. Natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadali. Wala akong pakialam kung ikaw ay batang master ng pamilyang Crawford o ang pamilyang Zeke. Dahil narito ka sa Mount Home Island, kakailanganin mong ibaba ang iyong ulo sa harap ng pamilyang Yunwi. Men, hawakan mo siya ngayon. Sambit ni Clayton habang ikinakaway ang kamay. Naisip na niya ito. Nais niyang maglaro at magturo ng aral muna sa maliit na kalaguyo ni Jasmine bago niya ito pinatay. Mga 7 hanggang 8 mga tanod ang tumakbo ng diretso patungo kay Gerald sa oras na ito. Manatili ka sa likuran ko. Hinawakan ni Gerald si Jasmine habang hinihila ito sa likuran niya. Tingnan mo. Sa oras na ito, naabot na ng mga kalalakihan ang kanilang mga kamao patungo sa mukha ni Gerald. Nag-aalalang sigaw ni Jasmine. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumingon ang ulo ni Gerald at ngumiti kay Jasmine habang kalmado nitong sinabi, huwag kang matakot. Hindi nila ako mahawakan. Boom! Habang nagsasalita siya ay may sumuntok na sa dibdib ni Gerald. Mayroong isang muffled ingay. Kabanata 1136. Pagkatapos nito, may isang malutong na tunog. Ouch! Pagkatapos nito, ang lalaking humakbang at nanguna sa pagsuntok kay Gerald ay nakahawak sa kamao, at namumutla na ang mukha habang sumisigaw sa sakit. Ito ay dahil sa pakiramdam na parang ang suntok niya ngayon ay hindi pa tumama sa katawan ng isang tao, ngunit naramdaman niya na para bang sinuntok niya ang isang napakalakas at marilag na iceberg. Ang kanyang buto sa braso ay nabasag na, at ang mga buto ng kanyang kamay ay nawasak na. Habang ang mga nerbiyos ng mga daliri ay nakalink sa puso ng isang tao, paano makatiis ang isang ordinaryong tao sa ganitong uri ng matinding sakit? Napailing na lang si Gerald habang nakatingin sa lalaki. Pagkatapos nito, sinipa niya ang lalaking iyon, at ang kap ng tuhod ng lalaki ay nakatungo sa ibang at mahirap na anggulo bago siya direktang lumipad. Saglit na nagulat ang ibang mga kalalakihan bago sila diretsyong sumugod ulit kay Gerald. Gerald did the same thing, and he simply brushing his pa a couple of times before the many men in front of him were all holding papunta sa kanilang kneecaps habang sumisigaw sila sa sakit matapos na mahulog sa lupa. Ang mga mag-aaral ni Clayton ay biglang lumiliit nang masaksihan niya ang eksena sa harapan niya. Ang lahat ng kanyang mga nasasakupan ay mga masters na maingat niyang pinili, ngunit hindi talaga sila kalaban ng lalaking ito. Madaling natalo ni Gerald ang lahat sa kanila sa loob ng 10 segundo. Sa oras na ito, lumakad si Gerald patungo kay Clayton. Sumisigaw ka sa lahat ng oras na nais mong may magmasahe para sa iyo, di ba? Inisya ni Gerald. Ikaw, anong gagawin mo? Ito ay, napaatras si Clayton habang sinusubukang babalaan si Gerald ng sabay. Gayunpaman, bago pa man niya natapos ang kanyang pangungusap, hinawakan na siya ni Gerald sa kwelyo gamit ang isang kamay bago siya itapon sa hangin. Pag-click, pag-click. Hinawakan ni Gerald ang mga braso ni Clayton habang paikot-ikot ito sa ere. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nabali ang braso ni Clayton at hindi niya maiwasang mapasigaw sa sakit. Pagkatapos nito, itinapon ulit siya ni Gerald at nahulog ang katawan ni Clayton at direktang dumapo sa bracket ng lampara na nasa gilid. Hindi niya maigalaw ang buong katawan niya at napasigaw lamang siya sa sakit.
Ang bawat isa ay nagulat at natakot at ang kanilang mga bibig ay nakabitin ng maluwag kahit na hindi nila ito nang ahas na sabihin. Si Ji Yunwik ito, ngunit ang kalaban niya ay tila mas malupit at mas malakas kumpara sa kanya. Talagang sinira niya ang mga braso ni Ji Yunwik. Labis ding nagulat si Jasmine at nasarapan lamang ang bibig niya sa pagkabigla. Isa't kalahating taon na ang nakalilipas, si Gerald ay payat pa rin at mahina ang binata na mayroong ilang mga kasanayan at kakayahan. Gayunpaman tila ang kanyang mga kasanayan at kakayahan ay umabot sa isang nakakatakot na punto. Sa sandaling ito, ang mga hilera ng mga tanod na nakasuot ng itim ay tumatakbo patungo sa kanilang direksyon. Nang makita ng ibang mga panauhin ang kahangahangang paraan ng mga tanod na nakasuot ng itim, lalo silang natakot at dali-dali silang gumawa ng paraan upang maiwasan sila. Gayunpaman, ang pangkat ng mga bodyguard na ito ay hindi man lang nag-abalang tingnan ang mga kalalakihan na Yumengal habang nakahiga sa lupa. Sa halip, diretso silang naglakad papunta kay Gerald. Ginoo Crawford, nakipag-ugnay na kami sa taong iyon. Inihahanda na niya ang mga materyales ngayon at pupunta siya upang makilala kita mamayang gabi. Sinabi ng isa sa mga tanod. Sige, tumango si Gerald. Pagkatapos nito, tiningnan ni Gerald si Jasmine na medyo nagulat pa bago siya nagtanong, Jasmine, narinig kong pinag-uusapan mo ang tungkol sa isang bagay na nauugnay kay Lord Fenderson pati na rin sa aking alagad na si Joshua. Ano ang eksaktong nangyari? Si Gerald ay nagtungo sa Ores Hill ng direkta upang maisaayos ang marka sa pamilyang Moldel kaagad pagkatapos niyang maisave ang pamilya Fenderson. Sa oras na iyon, tinuruan niya si Joshua ng ilang mga kasanayang medikal at sinabi sa kanya na tulungan ang pamilya Fenderson hanggat maaari. Dahil wala na silang mas malakas na kaaway na laban sa kanila, kahit na ang pamilya Fenderson ay hindi makuha ang kanilang buong lakas, dapat silang mabuhay ng maayos at maimpluwensyang buhay. Ngunit ngayon, ang pamilya Fenderson ay talagang napunta sa estadong ito. Ako, hindi na napigilan ni Jasmine at naluha siya. Nang makita ni Gerald na hindi siya makapagsalita, dinala niya ito pabalik sa kanyang silid. Sa labas, maraming mga kaibigan ni Layton ang lahat na nakatayo sa ilalim ng bracket ng lampara habang nakatingin kay Layton na nakabitin higit sa 12 metro sa itaas nila. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay naging paler at paler sa sandaling ito at patuloy na dumadaloy ang dugo sa kanyang bibig. Bukod dito, parang mawawalan siya ng malay at mamamatay anumang oras. Ang mga kaibigan ni Layton ay takot na takot sa kamatayan at dali-dali nilang inilabas ang kanilang mga cellphone upang tumawag sa telepono. Kabanata 1137. Pagkapasok sa silid, sinabi ni Jasmine kay Gerald ang tungkol sa ilang mga bagay na nangyari matapos na makarating sila sa Mount Home Island mga 3 buwan na ang nakalilipas. Ito ay naka-out na si Mindy ay nakilala ng isang aksidente sa kotse 1 taon na ang nakakalipas nang sinusubukan niyang hanapin ang pipi na si Sanderson at napunta siya sa isang halaman na hindi halaman. Una nang naisip ni Lord Fenderson na ang pamilyang Fenderson ay nakakuha na ng mas masahol matapos na sa wakas ay nakipagkasundo siya sa kanyang anak na babae at nagayo sa pamilya Crawford. Naisip niya na sa wakas ay masisiyahan siya sa kanyang pagtanda. Hindi inaasahan, nakilala talaga ni Mindy ang ganitong uri ng hindi magandang kalagayan. Ang matanda ay nagkasakit matapos mag-alala ng labis sa kanyang apong babae. Nagmamadali na hinanap ni Jasmine ang henyo na doktor. Sa totoo lang, ang henyo na doktor ay hindi kailanman sumuko sa pagpapagamot sa kondisyon ni Mindy sa lahat ng ito, ngunit si Lord Fenderson ay nagkasakit din sa ngayon. Ang henyo na doktor ay nagsimulang maghanap ng mga pagtanggi ayon sa Race Eta na ibinigay sa kanya. Sa wakas natagpuan niya ang Race Eta na maaari niyang magamit upang gamutin ang pareho sa kanila, ngunit sa kasamaang palad, nagkulang siya ng isa sa mga sangkap para sa Race Eta. Ang sangkap na iyon ay Wisteria. Gayunpaman, hindi nila matagpuan ang Wisteria sa mainland at ito ay napakamahirap makuha saan man. Sa huli ay nalaman ni Jasmine na mayroong Wisteria na lumalaki sa Mount Home Island. Tulad ng para sa bulaklak na Wisteria na ito, mayroon lamang itong buhay na istant ng 3 araw pagkatapos na makuha. Walang ibang paraan upang maihatid ito. Kaya 3 buwan na ang nakalilipas, iminungkahi ni Jasmine na dalhin ang kanyang lolo at kapatid sa Mount Home Island, at hiniling niya kay Master Jenkinson na sumama sa kanila. Tulad ng para sa lahat ng nangyari pagkatapos, ang pamilya Yunwik ay nasangkot sa bagay na ito. Pagdating sa Mount Home Island, nagbayad na si Jasmine ng maraming pera, ngunit pinilit ng pinuno ng pamilyang Yunwik na paandaran si Jasmine sa ilang kadahilanan. Sinabi niya na ang batang Panginoon ay nagkaroon ng interes sa kanya. Nais ng pamilya Yunwik na kumilos bilang isang matchmaker. Jasmine ay natural na ayaw sumang-ayon sa bagay na ito, at siya ay nakakuha sa isang salungatan at komprontasyon sa pamilya Yunwik dahil sa bagay na ito. Ang mga puwersa ng pamilya Fenderson ay lumapit din, at bilang isang resulta, ang bawat isa sa kanila ay nalubog sa ilalim ng dagat.
Inagaw ng pamilya Yunwick ang kanyang lolo, kapatid na babae, at henyo na doktor upang pilitin si Jasmine na sumang-ayon sa laban. Iyon ay kung paano ang mga bagay ay natapos sa estado na ito. Matapos makinig sa paliwanag ni Jasmine, nakaramdam si Gerald ng isang pahiwatig ng pagsisisi sa sarili at pagwawasak sa sarili sa loob ng kanyang puso. Ito ay sapagkat pagkatapos makinig sa maingat na paliwanag ni Jasmine, parang may kinalaman siya sa ugat ng problema. Nagkaroon siya ng hindi maitutulak na responsibilidad sa bagay na ito. Si Gerald, si Layton ang nag-iisang anak ni Linus Yunwick. Dahil nasugatan mo ng malubha ang kanyang anak, hindi kanya basta-basta magpapakawala sa iyo. Kasalanan ko lahat ito, Gerald, dahil may oras pa, dapat magmadali ka at umalis ngayon. Paniwala ni Jasmine habang nakahawak sa braso ni Gerald. May isang nangungunang Panginoon sa pamilya Yunwick at siya ay labis na makapangyarihan. Siya ang hamarang sa fleet ng pamilya Fenderson. Mayroon siyang natatanging makapangyarihang kasanayan at kakayahan, at tila waring nauugnay siya sa banal na mangkukulam dito. Gerald, dapat talaga umalis ka ngayon. Sambit ulit ni Jasmine. Umalis ka na. Bakit ako aalis? Dahil nalaman ko na ang tungkol sa iyong bagay, hindi ka na dapat mag-alala. Makakasiguro ka na tiyak na ililigtas ko si Lord Fenderson at ang iba pa. Sambit ni Gerald habang nakangiti siya ng mapangiti. Hindi mapigilan ni Jasmine na makaramdam ng labis na pagkaantig sa oras na ito. Gayunpaman, mas maraming mga bagay sa ganitong paraan, mas naramdaman niya na para bang hindi niya maiugnay si Gerald sa bagay na ito. Halika, Tyrion na. Naniniwala akong hindi magtatagal bago ang mga miyembro ng pamilyang Yunwick ay dumating dito. Tulad ng sinabi mo lang, ang mahal na batang Panginoon ng pamilyang Yunwick ay nasa kamay ko ngayon. Kaya kung ayaw niyang may mangyari sa kanyang mahal na anak, dapat siyang makipagtulungan sa akin. Malamig na sagot ni Gerald. Pagkatapos nito, naglakad na siya palabas. Maraming tao ang nakapaligid sa gilid ng hot spring pool sa oras na ito. Ang bawat isa ay nakaturo kay Layton na malapit nang mawala ng malay at malapit nang mamatay sa oras na ito. Ano? Sino ang matapang at matapang na iyon? Naglakas loob talaga siya na ay patong ang isang daliri sa anak ko. Tandang padamdam. Sa Yunwick Manor sa Mount Home Island, isang lalaking nasa edad na ay galit at galit sa oras na ito. Bahagyang kumurot ang mukha niya. Hindi ko alam. Tila parang ang kanyang apelyido ay Crawford. Ang bawat isa ay tumutukoy sa kanya bilang si G. Crawford. Napakatalino at makapangyarihan talaga niya. Kahit na ang isang dosenang mga tanod ay hindi siya mapipigilan kahit 10 segundo. Ang batang Panginoon ay itinapon sa hangin sa kanya at siya ay pinahihirapan sa oras na ito. Halos humihingal na siya ngayon. Ang ilang mga kaibigan ni Layton ay sumigaw. Siya ay tunay na nililigawan ng kanyang sariling kamatayan. Ungol ni Linus habang nakakuyom ng mga kamao. Bilisan mo at tawagan mo ang master dito. Sabihin mo sa kanya na sumama ka sa akin upang iligtas si Layton. Umungol si Linus. Ang lahat ng mga kabataang lalaki ay tumingin sa itaas kaagad marinig ang salitang Panginoon. Sa totoo lang, kung ang master ng pamilyang Yunwick ay dapat na tumaas at gumawa ng aksyon, sino ang maglakas loob na magpatuloy na magdulot ng kaguluhan para sa pamilyang Yunwick? Ang batang brat na iyon ay walang alinlangang patay. Kabanata 1138. Ang pamilya Yunwick ay lumipat at maraming mga miyembro ng pamilya ang lumipat habang diretso silang patungo sa Enchanted Manor. Nang dumating si Linus, nakita niya ang isang binata na humihigop ng isang tasa ng tsaa habang siya ay nakaupo sa ilalim ng bracket ng lampara. Samantala, si Layton, na namumutla na dahil sa pagkawala ng dugo, ay nawala na sa kanyang malay. Kahit na mali si Layton, hindi mo ba naisip na ang iyong mga kilos ay masyadong mabisyo at walang awa? Tandang padamdam. Talagang wala kang paggalang sa pamilya Yunwick. Si Linus ay nakaramdam ng labis na pagkabalisa at isang pahiwatig ng poot at sama ng loob ang sumilay sa kanyang mga mata. Binibigyan na kita ng maraming mukha sa pamamagitan ng hindi pagpatay sa kanya. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng maging walang awa at mabisyo? Inaresto mo ang aking alagad pati na rin ang isa sa aking matatanda at binabanta mo pa ang kaibigan ko. Paano mo balak na ayusin ang marka sa akin? Tanong ni Gerald habang binaba ang kanyang teacup. Hahaha. Ito ay lumabas na ang pamilya Fenderson ay nagpatawag ng isa pa sa kanilang mga tumutulong dito. Ito ay hindi nakakagulat. Sa kasamaang palad, gaano man kalakas o malakas ang pamilyang Fenderson, hindi sila may kumpara sa pamilyang Yunwick. Sabi ni Linus. Lord Yunwick, bakit mo ba nasasayang ang maraming oras sa pagsasalita ng kalokohan sa kanya? Dapat mo lang hilingin sa master na patayin siya ngayon. Hayaan siyang saksihan kung gaano kalakas ang pamilyang Yunwick. Tama iyan. Gusto kong maging abo siya upang makapaghiganti tayo kay Layton. Ang ilang mga kaibigan ni Layton ay sumigaw din ng malakas sa oras na ito. Guro, halika.
Nasa iyo ang lahat ngayon. Tungkol kay Linus, may malalim din siyang pagtingin sa kanyang mga mata habang siya ay automatikong gumawa ng paraan para sa master. Pagkatapos isang matandang lalaki ang dahan-daang lumakad sa kalsada kung saan ang karamihan ng mga tao ay kusang loob na gumawa ng paraan para dumaan siya. Mayroon siyang isang pares ng tatsulok na mga mata at nang pikitin niya ang kanyang mga mata para siyang isang makamandag na ahas na sumisitsit. Binigyan nito ang lahat ng panginginig. Dahan-daang lumakad ang matanda bago siya tumayo sa gitna ng karamihan ng tao. Sabay lingon din niya para tignan si Gerald. Gayunpaman, hindi napansin ng hyped-up na pamilya ng Yunwick na ang mga talukap ng mata ng Panginoon ay nanginginig ng husto sa oras na ito, at tila ang kanyang mga binti ay nanginginig din ng hindi sinasadya. Tungkol kay Jasmine, labis siyang kinabahan, at pawis na ang kanyang mga palad sa oras na ito habang mahigpit na nakahawak sa manggas ni Gerald. Sa susunod na instant, nanlaki ang mga mata ng lahat sa hindi makapaniwala. Bam! Isang malakas na tunog ang narinig. Nakita ng lahat ang Panginoon na higit sa 50 taong gulang biglang lumuhod sa harapan ni Gerald. Ginoo, Crawford, mangyaring iligtas ang aking buhay. Biglang sumigaw ang Panginoon at ang mukha niya ay namutla sa isang iglap. Tungkol kay Linus, hindi niya maiwasang mapatingin sa master na hindi makapaniwalang tinanong niya, Guro, ikaw. Ginoo, Crawford, mangyaring iligtas ang aking buhay. Wala akong balak na masaktan ka. Nagmamadaling sabi ng master. Huminga ng malalim si Jasmine habang tinatakpan ang bibig sa gulat. Nag-alala siya hanggang sa mamatay ngayon lang, ngunit sa oras na ito, Court, hiniling ko kay Christopher na ipatupad kaalinsunod sa batas ng pamilya. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na palitan niya ang isa ng mahalagang item sa isa pa. Pumunta ka talaga dito. Inisya ni Gerald. Ang matandang nasa harapan niya ay walang iba kundi si Court Model. Hiniling ni Gerald kay Christopher na ipatupad ang court bawat batas ng pamilya, ngunit tila si Christopher ay lumabag sa mga patakaran at kung hindi man ginawa. Tila parang alam na alam din ni Christopher na ang hinaharap ng pamilyang Model ay umaasa ng buong kay Court. Para kay Christopher, nakikilahok siya sa pangako ng banal na tubig kasama si Gerald. Ang tusong matandang iyon. Mas lalong hindi komportable ang pakiramdam ni Court sa oras na ito. Siya ay nagtatago at talagang naisip niya na nagawa niyang magtago sa mga dulo ng mundo ngayon. Kaya naisip niya na hindi malalaman ni Gerald ang tungkol sa kanyang kinaroroonan. Gayunpaman, ang isang tao ay hindi kailanman makakubli sa buong buhay at palagi niyang babayaran ang kanyang mga utang balang araw. Alam na alam ni Court na ang kasalukuyang Gerald ay hindi na dati. Kahit si Christopher ay hindi niya kalaban. Sa makatuwid, isinuko na ni Court ang lahat ng mga saloobin tungkol sa paghihiganti kay Gerald at gusto lang niyang mapanatili ang kanyang sariling buhay. Master, bakit ka nagkakaganito? Nataranta si Linus at hindi niya talaga maintindihan ang sitwasyon. Naaalala mo ba ang G. Crawford na sinabi ko sa iyo? Nawasak niya ang pamilya Skyler at pinatay ang Long pamilya. Ang dahilan kung bakit napunta ako dito ay dahil wala na akong ibang mapuntahan habang nagtatago ako sa kanya. Namutla na ang mukha ni Court. Nagulat na nagtanong si Linus, hindi kaya? Siya ito. Siya si G. Crawford. Panipi. Kabanata 1139. Nang matapos ang pagsasalita ni Court, sumiklab na siya sa malamig na pawis. Huminga ng malalim si Linus sa oras na ito. Habang si Court ay panauhin na ipinadala ng Holy Witchcraft sa pamilya Yunwick, natural na sisilite ni Court ang ilan sa kanyang masakit na nakaraan na karanasan habang sila ay nakikipag-chat sa kanilang sarili. Ito ay lalo na para dito kay G. Crawford na pumatay ng maraming malalaki at prestihiyosong pamilya, sunod-sunod. Lalo pang natakot si Linus sa oras na ito. Ito ay dahil batay sa paglalarawan ni Court ng partikular na si G. Crawford, maaaring magmukha siyang matapat sa ibabaw, ngunit siya ay talagang napakapakipot ng isip at naghihiganti. Hanggat pinupursuit siya ng sinuman, tiyak na pupunta siya sa mga dulo ng mundo upang subaybayan ang tao at maayos ang punto sa kanya. To put it bluntly, sa sandaling mapuko niya ang lalaking ito, hindi siya makakapamuhay ng payapa sa natitirang buhay niya kung hindi niya bibigyan ng kasiyasyang sagot si Gerald. Sa oras na iyon, lihim din na pinaalalahanan ni Linus ang kanyang sarili na hindi siya dapat guluhin sa mga ganitong tao. Hindi inaasahan, ang talagang kinatakutan niyang tunay na mangyayari. Sa kasalukuyan siya ay may isang gulat at takot na takot sa kanyang mukha. Tungkol kay Jasmine, nakatingin din siya kay Gerald na may gulat na ekspresyon sa mukha. Ginoo, Crawford, ako ay ignorante, at hindi ko sinasadya na masaktan kita dahil doon. Narinig ko na ang iyong dakilang reputasyon mula pa noong unang panahon. Nagmamadali na yumuko si Linus sa isang 70 degree na anggulo at ang kanyang mukha ay namumutla sa oras na ito. Maraming mga kaibigan ni Layton din ang napalunok habang umatras sila. Ang mga tao sa gilid ay nakaturo sa kanila na may takot na ekspresyon sa kanilang mga mukha.
Sino ang taong iyon? Bakit takot sa kanya si Ji Yunweek? Tama iyan. Kahit na ang pambihirang master ay lumuhod sa harap niya kaagad nang makita siya. Sino kaya siya? Nag-uusap ang lahat sa kanilang sarili. Kaya, maaari bang umalis ang aking mga kaibigan sa akin ngayon? Casual na tanong ni Gerald. Oo, ngunit G. Crawford, hindi ito ang aming hangarin na banta at blackmail si Miss Jasmine. Ang batang Panginoon mula sa Holy Witchcraft ang nagustuhan kay Miss Jasmine, ngunit tinanggihan niya ito at tumanggi na sumang-ayon sa laban. Kaya, inutusan kami ng batang Panginoon na kunin ang mga miyembro ng kanyang pamilya at gamitin ang mga ito upang bantayin siya. Bagaman ang pamilyang Yunweek ay may mahusay na reputasyon at karera sa Mount Home Island, kung tahasan itong sinabi, hindi lamang tayo mga puppet ng Holy Witchcraft. Wala kaming pagpipilian kundi ang gawin iyon. Nagmamadaling paliwanag ni Linus. Kung ganoon ang inilagay mo sa ganoong paraan, sinasabi mo ba na hindi ka lamang mabuting tao, ngunit nabiktima ka rin, kung gayon? Tanong ni Gerald habang malamig na nakatingin sa kanya. Kaagad na sinabi ni Gerald, hindi mapigilan ni Linus na makaramdam ng kaunting pagkabigla nang sumiklab siya sa malamig na pawis. Siya ay takot na siya ay ganap na kawalan ng mga salita. Matapat na hindi inaasahan ni Linus na si Gerald ay magiging matalino at sophisticado sa gayong murang edad. Sa katunayan, paano siya maipapalagay na isang mabuting tao? Napakaraming tao ang naghahanap ng Holy Witchcraft, ngunit ang mga tao mula sa Holy Witchcraft ay gumagawa ng ganitong uri ng masama at kasuklam-suklam na bagay. Tila parang hindi ito karapat-dapat sa pangalan nito. Matapos magsalita, tiningnan ni Gerald si Court na natahimik at tinanong niya para kang sumilong sa Holy Witchcraft. Kaya, anong uri ng relihiyon ito? Gayon din, ano ang background at pinagmulan ng batang Panginoong ito na iyong pinag-uusapan? Tikas na hindi kinahas ni Court na itago ang katotohanan kay Gerald at dali-dali niyang ipinaliwanag, ang banal na mangkukulam ay may halos 100 taon ng kasaysayan, at mayroon itong napakalakas na pundasyon sa Mount Home Island. Ang panloob ng mga miyembro ng samahan ay napakakomplikado, at ako, wala akong paraan upang mapalapit sa panloob ng mga pangunahing miyembro ng Holy Witchcraft alinman. Gayunpaman, naging matanda ako ng Holy Witchcraft maraming taon na ang nakakaraan, at nakiusap ako sa kanila na dalhin ako. Tulad ng para sa iba pang mga panloob na pangunahing miyembro ng samahan, ang kanilang kinaroroonan at pagkakakilanlan ay nakatago. Siyempre, ang batang Panginoon ay isang pagbubukod. Sa kabaligtaran, napakataas ng profile niya. Tumigil sandali si Court bago niya sinabi, bagaman ang batang Panginoon na ito ay lubos na hinahangad at sinasamba ng marami, siya ay isang pangkalahatang kontrabida na gagahasa, manggol-anya, at gumawa din ng lahat ng uri ng masasamang krimen ayon sa gusto niya. Ang mga salita ni Court ay walang awa. Gayunpaman sa prosesong ito, si Linus, na nakayuko, ay hindi mapigil ang masulyap kay Court na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Tikas na nakita din ni Gerald ang mukha ni Linus. Malamig na sinulyapan ni Gerald si Linus. Para bang ang matandang ito ay puno ng mga iskema. Sa kabaligtaran, sinabi sa kanya ni Court ang lahat dahil matapat siyang natatakot sa kanyang lakas at kapangyarihan. Kailan siya karaniwang lalabas? Tanong ulit ni Gerald. Dahil ito ang Holy Welcoming Festival ngayong gabi, tiyak na lalahok siya sa kaganapan. Ang Holy Witchcraft ay may kakaibang tradisyon at hindi iyon pinapayagan sa pakikipagtalik sa loob ng 3 buwan bago ang Holy Welcoming Festival. Sa sandaling lumipas ang Holy Welcoming Festival ngayong gabi, natural na darating siya at hanapin ang, halika at hanapin ang, habang nagsasalita si Court, sinulyapan niya si Jasmine at hindi na siya nagpatuloy sa pagsasalita. Darating siya ngayong gabi. Kabanata 1140. Tinisya ni Gerald. Tama iyan. Bahagyang tumango si Linus. Ayos kung ganon. Kung sakali, hinihintay ko siyang dumating ngayong gabi. Nais kong makita kung anong uri ng background at pinagmulan ng batang ito, Panginoon. Sambit ni Gerald habang nakangiti siya ng mapangiti. Hindi mapigilan ni Linus na sumabog sa malamig na pawis. Sige, pupunta ako at palayain si Lord Fenderson, ang henyo na doktor, at ang iba pa. Ngunit G. Crawford, paano ang tungkol sa aking ignorante na anak kung gayon? Tanong ni Linus habang nakatingin kay Layton sa pagkabalisa. Pagkatapos nito, iginuhit ni Gerald ang kanyang mga daliri, at isang pagsabog ng ilaw ang pamitik, at ang bracket ng lampara ay direktang nasira sa isang putok. Pagkatapos ay nahulog si Layton ng malakas sa lupa. Kasanayan sa airbending. Si Court, na nakaluhod sa lupa, ay nagulat. Hindi rin makapaniwala si Jasmine na nakatitig kay Gerald. Sa sandaling ito, mukhang nagbago ng malaki si Gerald kumpara sa kung paano siya noong 1 taon. Ginoo, Crawford, kung wala nang iba, magretiro muna kami. Natatakot na sinabi ni Linus sa oras na ito. Sandali lang. Pinigilan sila ni Gerald. Court Model, parang hindi pa natin naayos ang score sa pagitan nating dalawa.
Si Court ay nakaluhod pa rin sa lupa at hindi siya naglakas loob na bumangon. Pagkatapos nito, bigla siyang dumilat. Pagkatapos tinipon niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan bago siya biglang huminga. Boom! Ang puting usok ay sumabog ng direkta mula sa kanyang katawan na para bang isang boiler ang sumabog. Natapos na niya ang lahat ng kanyang lakas sa loob. Sa sandaling ito siya ay nakahiga sa lupa at siya ay isang may kapansanan na matandang lalaki na tila ba biglang may edad na sa isang iglap. Naubos ko na at tinanggal lahat ng lakas ko sa loob. Wala na akong mas matagal pang mabuhay ngayon. G. Crawford, nasiyahan ka na ba ngayon? Sinabi ni Court sa isang namamaos na boses habang nakahiga sa lupa. Walang pakialam na tumingin sa kanya si Gerald bago niya sinabi, kahit na natapos mo na ang iyong lakas sa loob, ang puso ng isang tao ay hindi maaaring mawala. Noon pinilit mo ako sa desperasyon at halos namatay ako sa iyong mga kamay ng maraming beses. Maraming mga miyembro ng pamilya Crawford din ang namatay sa iyong kamay. Dahil kusang loob mong tinanggal ang iyong lakas sa loob ngayon papayagan kitang mamatay sa isang marangal na kamatayan. Bibigyan kita ng 3 araw upang maghanda para sa iyong sariling libing. Matapos niyang magsalita, lumingon si Gerald at umalis, naiwan si Linus, na patay na tahimik, at si Court, na naiwang nakahiga sa lupa habang nakapikit siya dahil napuno sila ng luha. Nauna nang naisip ni Court na makakakuha siya ng mahihirap na panahong ito at mabuhay ng sapat upang makita ang kanyang panganay na anak na malayo sa lugar ng militar. Ito ay isang awa na ang kasalukuyang Gerald ay hindi na ang parehong pag-aalinlangan at hindi mapalagay na tao ng 1.5 taon na ang nakakalipas na madaling mapakinabangan. Gerald, ikaw, ano ang naranasan mo sa loob ng 1.5 taon? Tanong ni Jasmine na naantig siya at napaka-curious din matapos bumalik sa silid ni Gerald. At Gerald, narinig kong sinabi ni Court Moldal na ikaw ang pumatay at Samira sa buong pamilyang Skylar noon. Hindi maisip ni Jasmine na ang mahina at matapat na binata ay maaaring sumailalim sa ganoong kalaki at malaking pagbabago sa lupa. Dahan-dahan kong ipapaliwanag sa iyo ang bagay na ito sa hinaharap. Habang nagsasalita siya, hinubad ni Gerald ang kanyang shirt. Gerald, ikaw, anong ginagawa mo? Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Jasmine nang makita ang malakas at kalamnan ng katawan ni Gerald. Hindi niya mapigil ang takpan ng kanyang mga mata nang medyo nahihiya. Nagpapalit ako ng shirt. Ano pa ang gagawin ko? Susubukan at gawin ng batang Panginoon na ito sa iyo ngayong gabi. Kailangan kong makita kung anong uri ng pinagmulan at background niya. Ano sa palagay mo ang gagawin ko? Sambit ni Gerald habang nakangiti siya ng mapangiti. Habang nagsasalita siya, nagpalit na ng damit casual si Gerald. Ano pa ang iisipin kung gagawin mo? Para naman kay Jasmine, medyo nakapout lang siya sa oras na ito. Tama iyan. May in love na si Gerald na iba. Ano ang posibleng magagawa niya sa akin, gayon pa man? Hahaha Jasmine, masyado kang nag-iisip ng mga bagay. Joke ka talaga. Hindi mapigilan ni Jasmine na makaramdam ng kaunting pagkawala at pagkabigo. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.